Isang boto lang ang kailangan upang ang isang estudyante ay umakyat sa tuktok o tuluyang maging biktima. Maligayang pagdating sa Breon Girls High School, isang paaralan kung saan hindi grado o kagandahan ang sukatan ng kapangyarihan. Dito, ang kapalaran ng bawat estudyante ay nakasalalay sa isang mobile application at sa malamig na pagboto ng kanilang mga kaklase. Ang nasa tuktok ng sistema ang nagtatamasa ng lahat ng pribilehiyo, habang ang nasa pinakailalim ay nagiging laruan ng malulupit na pang-aapi. Ngunit nang dumating ang isang bagong transfer student, nagsimulang mabantaan ang umiiral na kaayusan. Magagawa kaya niyang baguhin ang malupit na sistemang ito, o siya rin ang susunod na magiging biktima ng pyramid game? Sa unang araw pa lamang ni Sophie sa Breon Girls High School, agad na siyang napahamak nang pigilan siya ni Teacher Parker dahil sa pagdating ng huli at hindi pagsusuot ng name tag. Mabilis siyang nakaisip ng palusot at sinabi niyang may nakatakda siyang pagpupulong sa kanyang homeroom teacher sa oras na iyon. Dahil dito, pinayagan siyang makapasok. Sa katotohanan, nagsinungaling lamang siya upang makalusot dahil wala namang ganoong appointment. Habang paakyat siya sa hagdan, hindi inaasahang nabangga siya ng isang estudyante na aksidenteng naapakan pa ang kanyang paa. Paulit-ulit itong humingi ng tawad at mabait pang itinuro kay Sophie ang daan papunta sa faculty room ng mga second-year student sa ika-4 na palapag. Nagtaka si Sophie kung paano nalaman ng estudyante kung sino ang hinahanap niya. Magiliw siyang tinanggap ng kanyang homeroom teacher na taliwa sa kakaibang tingin ng ibang mga guro sa kanya. Dinala siya nito sa isang hiwalay na gusali na itinayo lamang noong nakaraang taon. Ipinaliwanag ng guro na pansamantalang inilipat doon ang kanilang klase dahil dinidisimpekta ang pangunahing gusali ng paaralan. Hindi na bago kay Sophie ang paglipat ng paaralan. Bilang anak ng isang opisyal ng militar na madalas malipat ng destinasyon, ilang beses na rin siyang nagpalit ng tirahan at paaralan. Dahil dito, kumpiyansa siyang mabilis siyang makakaangkop sa anumang bagong kapaligiran. Ngunit pagpasok niya sa silid-aralan, agad niyang napansing may kakaiba sa kanyang mga kaklase. Sa halip na mainit siyang salubungin, malamig ang kanilang mga mukha at mapanuri ang kanilang mga titig. Umupo siya sa tanging bakanting upuan, katabi ng isang estudyanteng nakadapa at natutulog sa mesa. Sa utos ng guro ay ginising niya ito at napansin niyang si Emma ay maraming pasa at nakabalot ng mga bandage ang mga kamay at paa. Nang subukan siyang kausapin ni Sophie, malamig lamang itong tumalikod. Maya-maya ay may ilang mababait na kaklase ang lumapit upang makipagkilala kay Sophie. Pagkakita rito ay agad na umalis si Emma na halatang naiinis. Tatlo ang pinakakapansin-pansing estudyante sa klase. Si Lily ay isang idol trainee na malapit nang mag-debut sa isang entertainment company at itinuturing na idolo ng buong paaralan. Si Yvette naman ang class president at kinikilalang pinakamahusay na estudyante sa paaralan. Samantala, si Claire ay isang elegante at halos perpektong estudyante na matatas magsalita ng French at mahusay sumayaw ng ballet. Nang maamoy ni Sophie ang amoy ng ointment sa katawan ni Emma, naisip niyang isa itong problemadong estudyante na mas mabuting iwasan. Kaya agad niyang sinubukang makihalubilo sa iba pa niyang kaklase. Hindi nagtagal ay napansin niyang mababait naman ang karamihan sa kanila, ngunit marami pa ring kakaibang nangyayari sa paaralan. Isa na rito ang katotohanang hindi niya kailanman nakitang sabay kumain sa cafeteria ang ibang mga klase. Bigla na lamang pinagdiskitahan si Emma ng isang grupo ng mga estudyante. Sunod-sunod nila itong binato ng bola bago tuluyang pinagtulungan at inapakan. Nanatili lamang itong nakahiga habang tahimik na tinatanggap ang pananakit ng hindi lumalaban. Pagkaalis ng grupo ay nilapitan ni Sophie si Emma upang damayan ito at binigyan pa ng ilang bandage. Doon niya napansin ang napakaraming peklat sa mga pulso nito, dahilan upang siya ay mabigla. Biglang kinabahan si Emma nang maalala niyang Huwebes pala noon. Agad niyang pinabalik si Sophie sa silid-aralan. Pagpasok ni Sophie, maayos nang nakaupo ang lahat ng estudyante. Ipinaalam ni Yvette na magsisimula na ang ika-13 pagpili sa pyramid game. Ipinaliwanag niyang ginagawa nila ito tuwing huling Huwebes ng bawat buwan. Isa lamang itong pagboto kung saan bawat estudyante ay boboto ng 5 kaklase. Batay sa dami ng boto, hahatiin ang lahat sa mga ranggong A hanggang F. Ang mga nasa rank A ay magkakaroon ng maraming pribilehiyo, habang ang mga nasa mas mababang ranggo ay kailangang sumunod sa kanila. Ang sinumang walang makuhang kahit isang boto ay mapupunta sa rank F at magiging opisyal na target ng buong klase. Kahit ang hindi sumali sa laro ay otomatikong mapapabilang sa rank F. Isa si Emma sa mga estudyanteng nasa ganitong kalagayan. Makatanggap si Sophie ng mensahe na kailangan niyang i-download ang application na tinatawag na pyramid. Sa isip niya, malamang na iboboto siya ng 2 kaklaseng madalas niyang makausap nitong mga nakaraang araw. Kampante siyang makakakuha siya ng kahit 1 o 2 boto. Ngunit nang lumabas ang resulta, labis siyang nabigla. Wala siyang natanggap kahit 1 boto at bumagsak siya sa rank F. Isa pa sa mga kaklase niya ang tumingin sa kanya at mumiti ng may panunuya. Pag-uwi sa bahay, hindi sinabi ni Sophie sa kanyang ama ang nangyari sa paaralan. Sanay na siyang harapin ang sarili niyang mga problema. Alam din niyang 3 buwan na lamang at muli na namang malilipat ng assignment ang kanyang ama. Kapag nangyari yon, makakaalis na rin siya sa kakaibang klaseng iyon. Kinabukasan, sa oras ng break, pinilit ng isa sa mga bully na tumayo si Sophie upang simulan ang pang-aapi. Matapang siyang tumanggi dahil ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ng mga ito. Dahil dito ay agad siyang sinalakay ng isa pang estudyante at walang awang inihagis na parang laruan. Habang nangyayari iyon, nanonood lamang ang buong klase na parabang isa lamang itong palabas. Hindi pa rin sumuko si Sophie kaya muli siyang pinagtulungan. Tinanggal na pala ang CCTV camera sa silid-aralan at maingat ang mga bully upang walang maiwang bakas ng pananakit sa kanyang katawan.
Sinubukan pa niyang gamitin ang cellphone upang mag-record ng ebidensya, ngunit agad itong nahuli. Dahil dito, wala siyang maipakitang patunay kahit gustuhin niyang magsumbong. Naisip ni Sophie kung ano nga ba talaga ang layunin ng Pyramid Game. Para sa kanya, tila isa lamang itong dahilan upang malaya nilang mapahirapan ang ibang tao nang walang nararamdamang konsensya. Tatlo sa pinakamalulupit na bully ang walang tigil sa pagpapahirap sa kanya. Kung ano-anong kalupitan ang ginagawa nila para lamang maglibang. Pinipilit nila siyang kumilos na parang aso, tinatakpan ang kanyang mukha ng basang papel upang halos hindi siya makahinga at maging ang kanyang sanitary napkin ay sinisira nila. Ginawa ni Sophie ang lahat upang lumaban, ngunit wala pa rin siyang nagawa. Pinapayagan pa ng sistema maging ang mga estudyanteng nasa mababang ranggo na apihin siya. Mas banayad lamang ang ginagawa ng mga ito, gaya ng paghila sa kanyang damit o pagtaas ng kanyang palda. Sa lahat ng nasa mataas na ranggo, si Claire lamang ang tila nagpakita ng kabaitan. Binalaan niya si Sophie na magtago dahil hinahanap na siya ng mga bully. Nang mapagtanto ni Sophie na mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya, nagpasya siyang gumawa ng paraan upang makaalis sa rank F. Naalala niya si Emma, ang tahimik niyang katabi sa upuan na matagal nang nasa rank F ngunit nananatiling mabait. Si Emma pa nga ang nagpaalala sa kanya na bumalik agad sa klase upang hindi mahuli sa pagboto. Nagpasalamat si Sophie kay Emma sa pagtulong sa kanya at nangakong sabay silang makakaalis sa rank F. Hindi lamang iyon basta pangako. May plano na agad si Sophie. Napansin niyang dalawang kaklaseng nasa rank D ang malapit sa isa't isa. Dahil tig-isang boto lamang ang mayroon sila, malamang na sa isa't isa lamang nila iyon ibinibigay. Balak ni Sophie na magbotohan muna silang dalawa ni Emma. Pagkatapos ay lalapitan nila ang dalawang estudyante at aalukin ng palitan ng boto, ngunit isa lamang sa kanila ang bibigyan ng pagkakataon. Sa ganitong paraan, mapipilitan silang magduda at mamili sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay tiyak na maiiwan at magiging bagong target ng klase. Sa ilalim ng matinding takot na maipagkanulo, mapipilitan silang gumawa ng desisyon. Sa tingin ni Sophie, perpekto ang kanyang plano. Ngunit hindi niya inaasahan na tahasan itong tatanggihan ni Emma dahil ayaw nitong itulak ang ibang tao sa impyerno kapalit ng sarili nitong kaligtasan. Nagpakita pa si Emma ng pagkasuklam sa mga taong gumagamit ng tusong pamamaraan tulad ni Sophie. Hindi makapaniwala si Sophie sa kanyang narinig. Masyadong mabait si Emma maging sa mga taong nang-aapi sa kanya. Sinubukan ni Sophie ang lahat upang mapalapit kay Emma. Gumagawa sila ng mga takdang aralin ng magkasama, sabay kumakain ng tanghalian at binibilhan pa niya ito ng kimbap. Gayunman, hindi pa rin siya nagtagumpay. Sumakit na lamang ang ulo ni Sophie sa pag-iisip kung bakit napunta siya sa panig ng isang taong sobrang bait. May isa pa siyang maaaring tahaking paraan, ang hanapin at pabagsakin ang taong lumikha ng Pyramid Game. Ngunit wala pang gaanong impormasyon si Sophie tungkol dito. Habang abala siya sa pag-iisip, niyaya siya ni Grace na mag-usap ng pribado. Sinabi ng matabang estudyante na dati siyang matalik na kaibigan ni Emma, ngunit pinagtaksilan niya ito at nakipagpalitan ng boto sa ibang tao. Doon na unawaan ni Sophie kung bakit labis na kinamuhian ni Emma ang kanyang plano. Tila inuusig ng konsensya si Grace, kaya sinamantala iyon ni Sophie upang kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Iminungkahi ni Grace na humingi sila ng tulong kay Teacher Parker dahil labis itong nagmamalasakit sa mga estudyante. Labis na nagalit ang tatlong malulupit na bully dahil hayagang nakikipagkaibigan si Sophie kay Emma. Dahil dito, nakaisip sila ng panibagong paraan upang pahirapan siya. Pinilit nilang lunukin ni Sophie ang mga buhay na uod na patuloy pang gumagalaw. Hindi niya ito nakayanan kaya agad niyang iniluwa ang lahat. Sakto namang dumating si Claire. Nagkunwari itong nag-aalala kay Sophie at inutusan si Vina na tumigil. Ngunit napansin ni Sophie na may amoy sa katawan ni Claire na kapareho ng ointment na naamoy niya kay Emma. Bukod pa rito, nasa rank A si Claire at napakalaki ng lamang ng kanyang mga boto. Biglang nakaramdam si Sophie na maaaring ang estudyanteng may inosente at mabait na anyo ang tunay na pangunahing kontrabida. Hindi alam ni Sophie na si Claire mismo ang humiling sa principal na ilagay siya sa class 25. Si Claire din ang pinakamalupit na nagpapahirap kay Emma. Nang mapansin nitong tila nagiging malapit si Emma kay Sophie, idiniin ni Claire ang dulo ng nakasinding sigarilyo sa kamay nito. Walang nagawa ang mahinang si Emma kundi kagatin ang kanyang labi at tiisin ang matinding sakit. Nakiusap pa itong huwag saktan ni Claire ang ibang tao. Bagaman naghihinala na si Sophie na si Claire ang utak sa likod ng lahat, nagkunwari siyang inosente at walang alam. Normal pa rin siyang nakipag-usap kay Claire at nagtanong kung bakit agad siyang napunta sa rank F kahit bagong lipat pa lamang siya. Sinabi ni Claire na hindi niya alam, ngunit iginiit nitong hindi kasalanan ni Sophie ang nangyari. Sa isang pagpupulong ng mga guro, iniulat ng isang teacher na may estudyante sa kanyang klase na binubuli. Gayunman, agad itong binaliwala ng principal. Para rito, batay sa kanyang karanasan, naglalaro lamang ang mga estudyante sa isa't isa. Nagsalita si Teacher Parker at sinabi niyang kailangang bigyang pansin at protektahan ang mga estudyanteng nasa murang edad. Mukha siyang isang gurong may konsensya. Matapos ang napakaraming masasakit na karanasan, natuklasan ni Sophie ang ilang lihim na patakaran. Upang mapahirapan ang isang estudyanteng nasa rank F, kailangan muna ng pahintulot mula sa rank A. Sa oras lamang ng break nila ginagawa ang pang-aapi at hindi sila kailanman nag-iwan ng anumang bakas. Hindi rin sinasaktan ang mga nasa rank F pagkatapos ng klase. Dahil dito, naisip ni Sophie na magiging mas madali ang kanyang kalagayan kung makatatakas siya tuwing break. Pinagsama-sama niya ang lahat ng pahiwatig. Nakahiwalay ang kanilang klase sa isang sariling gusali at tinanggal ang mga surveillance camera.
Pakiramdam ni Sophie ay sadyang inayos ng perpekto ang lahat para sa pyramid game. Naisip niya kung posible bang isang estudyante lamang ang makagawa ng lahat ng iyon. Tinanong niya si Teacher Parker kung bakit walang surveillance camera ang kanilang klase, hindi katulad sa pangunahing gusali. Ngunit iniwasan lamang ng guro ang kanyang tanong at hindi ito sinagot. Nagkataong nakita ni Sophie ang personal record ni Eveth. Doon niya nalaman na anak pala ito ng chairman ng Shim Hospital. Sakto namang dumating si Eveth. Pinayuhan siya nitong huwag sabihin sa guro ang tungkol sa pyramid game. Habang naglalakad malapit sa bulletin board, natuklasan ni Sophie na ang isang estudyante ay runner-up sa swimming habang ang isa naman ay kampiyon sa judo sa mga high school. Kaya siyang ihagis nito na parang isang stuffed toy. Nang maghanap pa siya sa Google, nalaman ni Sophie na isa sa kanila ang tagapagmana ng QB Group habang ang isa naman ay isang sikat na content creator na may napakaraming taga-subaybay. Naisip niya kung bakit tila puro halimaw ang laman ng klaseng iyon. Pagbalik niya sa silid-aralan, hinarap siya ng isang estudyanteng gustong makipag-away. Dahil palaging nagtatago si Sophie tuwing break, pinagbalingan ng mga bully ang ilang estudyanteng nasa rank D. Sinabi ng isa sa kanila na mas mababa naman ang ranggo ni Sophie, kaya nararapat lamang na siya ang magtiis sa pang-aapi. Kahit siya ang talunan sa kasalukuyan, alam ni Sophie na kailangan niyang makaisip ng paraan upang makakuha ng boto. Hindi ubra ang simpleng pagpapalapit at pagpapabait sa iba. Nagkunwari siyang mahina at kaawa-awa upang maantig ang puso ni Emma. Umiyak siya ng labis at inakalang magtatagumpay na ang kanyang plano. Ngunit nag-alinlangan pa rin si Emma at muling tumanggi. Nang makita ni Sophie ang paso sa kamay nito, agad niyang nahulaan na si Claire ang may gawa. Masyadong mahina si Emma kaya tahimik lamang nitong tinitiis ang lahat. Dahil sa depresyon, sinasaktan pa nito ang sarili. Pinayuhan ni Sophie si Emma na humingi ng tulong sa dalawang estudyanteng nasa rank D dahil mababait umano ang mga ito. Alam na ni Sophie kung ano ang magiging resulta, ngunit sinunod pa rin niya ang mungkahi upang makita mismo ni Emma ang katotohanan. Tulad ng inaasahan, hindi lamang tumanggi ang dalawa. Pinagmumura pa nila sina Sophie at Emma dahil sila ang napagbalingan ng mga bully tuwing break. Doon ipinaliwanag ni Sophie kay Emma na hindi lamang ang dalawang iyon, kundi ang buong klase ang nagnanais na manatili siya sa rank F hanggat maaari. Iyon ang makasariling kalikasan ng tao. Labis na nabigla si Emma at tumakbo palayo ng walang sinabi. Habang pinanghihinaan ng loob si Sophie, nakatanggap pa siya ng masamang balita. Pinalawig ang assignment ng kanyang ama kaya hindi na sila lilipat hanggang sa makapagtapos siya. Nangangahulugan iyon na kailangan niyang magtiis ng 2 pang taon sa kakaibang klaseng iyon. Sa mga sumunod na araw, hindi pumasok si Emma. Nahuli pala ni Claire na pinag-uusapan nilang dalawa ang tungkol sa pagpapalitan ng boto at muli nitong tinakot si Emma. Labis ang takot ng mabait na estudyante kay Claire kaya nanatili na lamang ito sa bahay. Nagpadala si Sophie ng mga mensahe upang kumustahin siya, ngunit hindi ito sumagot. Nagsumite pa si Emma ng aplikasyon upang tuluyang huminto sa pag-aaral. Nagdaraos noon ang paaralan ng isang ballet performance at walang iba kundi si Claire ang pangunahing mananayaw. Habang pinagmamasdan ni Sophie ang malaanghel at inosenteng mukha nito, mahirap isipin na napakasama ng kaluluwang nagtatago sa loob. Dahil hindi niya matiis ang pagkukunwari nitong inosente sa entablado, sinadya niyang ihulog ang kanyang cellphone upang sirain ang katahimikan ng pagtatanghal. Kinabukasan, agad siyang pinarusahan ng 3 malulupit na bully. Nanghiram pa ang isa sa kanila ng hunting rifle ng kanyang ama upang takutin si Sophie. Gayunman, hindi rin ito nangahas na gumawa ng labis na kapahamakan. Habang hinahanap ni Sophie si Claire, nabangga niya si Lily. Tinanong niya kung sino ang utak sa likod ng pyramid game. Hindi niya inaasahang tahasang sasabihin ni Lily na si Claire ang gumawa nito. Sinabi pa nitong napakalinaw naman ng katotohanang iyon. Doon nalaman ni Sophie na ang ina ni Claire ang chairwoman ng board of directors ng paaralan. Bukod dito, nag-iisang anak si Claire ng pamilyang nagmamay-ari sa Baekhyun Group, isa sa 3 pinakamalaking conglomerates sa South Korea. Nang gabing iyon, sabay-sabay na naghapunan ang 3 estudyanteng nasa rank A kasama ang kanilang mga ama. Mayayaman ang lahat ng kanilang pamilya, ngunit ang pamilya lamang ni Claire ang maituturing na tunay na chaebol. Walang tigil sa pambobola ang 2 pang ama sa pamilya ni Claire. Inutusan pa nila ang kanilang mga anak na pagbutihin ang pakikitungo rito. Gayunman, halatang hindi tunay na magkakaibigan ang 3 estudyante. Sa katunayan, hayagan pa silang natatakot kay Claire. Nakiusat si Claire sa kanyang ama na pondohan ang swimming team ng paaralan. Nang mag-alinlangan ito, may ibinulong siya sa taingan ng lalaki. Agad na nagbago ang mukha nito at pumayag sa kanyang kahilingan. Mukhang may alam si Claire na kahinaan o sikreto tungkol sa kanyang ama. Kinabukasan, tinanong ni Teacher Parker si Sophie kung bakit hindi pumapasok si Emma. Sinabi niyang maaari itong lumapit sa kanya sakaling may nangyayaring problema sa kanilang klase. Magsasalita na sana si Sophie nang biglang sumingit si Eveth. Binalaan pa siya nitong lalo lamang lalala ang sitwasyon kapag patuloy siyang nagsusumbong. Sa oras ng physical education, aksidenteng nakita ni Teacher Parker na hinahawakan ng malaswa si Sophie ng kanyang mga kaklase. Ngunit agad na nagpaliwanag si Vina na nagbibiro lamang sila. Mabilis na nagdahilan si Sophie na masama ang kanyang pakiramdam upang maihatid siya ng guro sa klinik. Agad na nagpresenta si Eveth na samahan siya, ngunit iginiit ni Sophie na si Teacher Parker lamang ang nais niyang makasama. Pagdating sa klinik, ikinuwento ni Sophie na binubuli siya at humingi ng tulong. Tinanong niya kung maaaring makialam ang School Violence Committee. Ikinuwento ni Teacher Parker na noong nakaraang taon ay may isa ring estudyante sa Class 25 na binuli. Alam din umano niya ang lahat ng nangyayari kay Emma at nangakong tutulungan niya silang dalawa.
Nakahinga ng maluwag si Sophie. Akala niya ay sa wakas ay ligtas na siya. Hiniling ni Teacher Parker na ikwento niya ang buong pangyayari habang nire-record ito sa video. Nakaramdam si Sophie na tila may mali, ngunit sumunod pa rin siya. Ang sumunod na nangyari ang tunay na ikinagulat niya. Sinabi ng guro na kailangan nila ng konkretong ebidensya, gaya ng isang peklat. Tumingin ito sa lalagyan ng kumukulong tubig na may masamang balak. Natakot si Sophie at sinubukang tumakas, ngunit pinigilan siya nito at malakas na sinampal. Mabuti na lamang at dumating si Emma at malakas na kumatok sa pinto. Agad na inagaw ni Sophie ang cellphone ng guro bago tumakbo palabas. Mabilis na inihulog ni Emma ang cellphone sa kumukulong tubig upang tuluyang masira ang ebidensya. Pagkatapos ay sabay silang tumakas patungo sa rooftop. Humingi ng tawad si Emma dahil hindi niya agad sinabi kay Sophie ang katotohanan tungkol sa masamang guro. Hindi pala nito nais tulungan si Sophie. Balak lamang nitong gamitin ang nakalap na ebidensya upang takutin at hingan ng pera ang mga magulang ng mga bully. May isa ng estudyanteng naloko ng guro sa parehong paraan. Dahil inilabas nito ang impormasyon tungkol sa pyramid game, itinuring siyang lumabag sa mga patakaran ng laro. Bilang kaparusahan, pinilit siyang maghubad upang makunan ng video ng mga estudyanteng nasa rank A. Habang kausap ni Sophie si Teacher Parker, masayang pinag-uusapan ng buong klase ang nangyayari sa kanilang group chat. May ilan na naawa sa kanya habang ang iba naman ay pinagtatawanan siya. Gayunman, alam nilang lahat na hindi mabuting tao ang gurong iyon. Si Eveth lamang ang palihim na nagpadala ng mensahe kay Emma upang puntahan at iligtas si Sophie. Nang tanungin ni Sophie si Emma, nalaman niyang hindi naman talaga ito malapit kay Grace, taliwas sa sinabi ni Grace. Lumalabas na sinadya nitong bitagin si Sophie bilang pagsunod sa utos ni Claire. Hinikayat ni Sophie si Emma na magtulungan silang sirain ang pyramid game. Iyon lamang ang paraan upang tuluyang matigil ang pang-aapi. Una, kailangan nilang makaalis sa rank F sa pamamagitan ng pagpapalitan ng boto. Ayon sa mga patakaran, ang mga estudyante lamang na walang natatanggap na boto ang inilalagay sa rank F. Samantala, iniulat ng principal kay Claire ang aplikasyon ni Emma upang huminto sa pag-aaral. Inutusan siya ni Claire na patahimikin si Teacher Parker at sabihang magtuon na lamang ito sa pagtuturo. Kinabukasan, nakasalubong ni Sophie si Teacher Parker sa pasilyo, ngunit nagkunwari siyang hindi niya ito nakita. Pinaalalahanan siya ng lalaki na dapat niyang batiin ang kanyang guro. Agad namang sumagot si Sophie na hindi naman ito tunay na guro kundi isang parasitong nakikinabang lamang sa kanilang klase. Galit na sumugod si Teacher Parker kay Sophie, ngunit agad niyang binuksan ang pinto ng silid-aralan. Dahil natatakot ang lalaki kay Claire, umatras ito at walang nagawang anuman. Araw na noon ang susunod na botohan, ngunit hindi pa rin pumapasok si Emma. Lumipas ang una, ikalawa at ikatlong klase. Hindi mapakali si Sophie sa matinding pag-aalala. Nagpadala siya ng mensahe, ngunit hindi sumagot si Emma. Pagsapit ng tanghalian sa cafeteria, kapansin-pansin ang tensyon sa paligid. Mapaghinalang nagtitigan ang mga estudyante habang mag-isang nakaupo si Claire sa isang sulok at nasisiyahang pinagmamasdan ang lahat. Nang halos mawalan na ng pag-asa si Sophie, sa wakas ay dumating si Emma. Nagulat ang buong klase dahil matagal na itong hindi nakikilahok sa pyramid game. Hayagan pa nitong sinabi sa harap ni Claire na kailangang sirain ang larong iyon. Gaya ng kanilang plano, binoto ni na Sophie at Emma ang isa't isa. Ngunit nang lumabas ang resulta, nagulat ang lahat. 5 boto ang natanggap ni Sophie, kaya umakyat siya sa rank C, habang 2 boto naman ang nakuha ni Emma, kaya napunta siya sa rank D. Hindi makapaniwala si Sophie sa kanyang nakita, samantalang namula sa galit si Claire. Ang malas na walang natanggap na boto at bumagsak sa rank F ay si Jia. Ibig sabihin, pinagtaksilan siya ng matalik niyang kaibigang si Seungyi. Hindi na gaanong nagulat si Sophie. Dahil sa pyramid game, nagiging makasarili ang lahat. Tinalikuran ni Seungyi si Jia upang makasama sa ibang grupo. Gustong humanap ni Emma ng paraan upang tulungan si Jia, ngunit ayaw ni Sophie. Inamin niyang hindi siya kasing bait ni Emma. Sapat na sa kanya ang makaalis sa rank F at kailangang harapin ng sinumang malas ang sarili nitong kapalaran. Hindi rin naman naging mabait sa kanya si Jia. Masayang binati ni Claire si Sophie sa pag-angat ng kanyang ranggo at nangakong tutulungan siya mula noon. Hindi alam ni Sophie kung ano ang binabalak nito, ngunit nagkunwari pa rin siyang nagpapasalamat. Lumapit ang 3 malulupit na bully upang kutyain si Jia, ngunit pinigilan sila ni Eveth. Ayon sa mga patakaran, sa susunod na araw pa lamang sila maaaring mang-api ng estudyanteng nasa rank F. Pagkatapos ng klase, dumaan si Sophie sa convenience store upang bumili ng ilang bagay. Binigyan siya ng mabait na manager ng tinapay na 5 minuto pa lamang mula nang mag-expire. Hindi maunawaan ni Sophie kung bakit tila interesado ang lalaki sa mga nangyayari sa kanyang klase. Sa katotohanan, ang manager na iyon ay si Larry, ang nakatatandang kapatid ni Savannah. Umabot sa matinding depresyon si Savannah, kaya napilitan itong huminto sa pag-aaral at nagkulong na lamang sa bahay. Kapag may kailangan nito, ipinadadala lamang nito kay Larry sa labas ng pinto ng kanyang silid. Madalas ding magwala at sumigaw ng malakas si Savannah. Mahal na mahal ni Larry ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya alam kung paano ito matutulungan. Kinabukasan, masayang lumapit at nakipag-usap kay Sophie ang mga estudyanteng nasa rank C na parabang matagal na silang magkakaibigan. Kamakailan lamang ay iniinsulto nila siya dahil nasa rank F siya, ngunit napakabilis nilang nagbago ng pakikitungo. Nagkunwari ring palakaibigan si Sophie at masayang nakipagkwentuhan sa kanila. Hindi pumasok si Claire ng araw na iyon dahil kasama niya ang kanyang pamilya sa isang gawaing pangkawang-gawa sa isang orphanage. Habang nakikipaglaro sa kanya ang isang batang babae, nakangiti si Claire, ngunit gumamit siya ng lighter upang pasuin ito.
Galit na tumingin sa kanya ang kawawang bata, ngunit hindi ito nangahas na magsumbong kaninuman. Labis na pinalalayaw ng lola ni Claire ang kanyang apo. Sinabihan pa nito ang ina ni Claire na ibigay ang lahat ng hinihingi ng kanyang anak. Sa hapunan, tinanong ng ama ni Sophie ang kalagayan niya sa klase. Ipinaalala nitong ang paaralan ay isang maliit na bersyon ng lipunan, kaya kailangan niyang matutong makitungo ng maayos. Kapag may suliranin, kailangan niyang humanap ng paraan upang malampasan iyon sa halip na iwasan. Kinabukasan, sa loob ng banyo, ibinunyag ni Lily na binoto niya sina Sophie at Emma. Ngunit nang tanungin siya ni Sophie kung bakit, hindi siya sumagot. Ipinahayag ni Teacher Parker na ang kanilang mga landscape painting ay bibigyan ng marka ng mga estudyante sa isa't isa at isusumite sa kanya sa pagtatapos ng klase. Hindi alam ni Sophie kung ano na naman ang kakaibang pakana sa likod nito. Pagbalik ni Teacher Parker sa kanyang mesa at pagbukas sa USB, naroon na ang isang talaan ng mga markang nakahanda. Ginagawa pala niya yon ayon sa utos ng principal, habang natanggap naman ng principal ang utos at ang talaan ng mga marka mula kay Claire. Hindi pinahintulutan ni Eveth ang mga estudyante na markahan ang isa't isa. Sa halip, sinabi niyang bawat isa ay dapat tumayo sa markang sa tingin nila ay nararapat sa kanila. Tumayo ang unang dalawang estudyante sa markang tumutugma sa kanilang ranggo sa pyramid game. Unti-unting naunawaan ng iba ang ibig sabihin nito at kusang pumwesto sa naayon nilang marka. Maging ang estudyanteng kilalang mahusay sa pagguhit ay napilitang pumwesto sa mababang marka na katumbas ng kanyang rank D. Mapanuyang tinanong siya ni Vina kung nasisiyahan siya, ngunit hindi rin ito nangahas na tumutol. Napagtanto ni Sophie na labis nang nakontrol ng pyramid game ang kanilang pag-isip. Handa nilang tanggapin na maapektuhan maging ang kanilang mga grado. Gayunman, sa huli ay sumunod din siya sa patakaran at pumwesto sa katamtamang marka. Labis nang naapektuhan si Sophie, kaya napanaginipan niyang muli siyang mapupunta sa rank F sa susunod na botohan. Nang magising siya ng biglaan, kinailangan pa niyang tingnan sa kanyang cellphone ang kasalukuyang ranking upang mapanatag. Bagaman nasa rank C siya, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa susunod na botohan. Kaya nagpasya siyang alamin kung sino ang apat pang bumoto sa kanya bukod kay Emma. Sinabi ni Sophie na pinaghihinalaan niyang may pandaraya sa laro dahil palaging magkakapareho ang resulta, lalo na sa rank A. Iginiit ng estudyanteng gumawa ng application na ligtas ito dahil siya mismo ang nagdisenyo niyon. Tinanong naman ni Sophie kung paano kung ang gumawa mismo ng application ang nagmamanipula rito. Iminungkahi niyang gumamit sila ng mga sulat kamay na balota. Isusulat ng lahat ang 5 pangalang kanilang pinili at muli nilang bibilangin ang mga boto. Masayang pumayag agad si Lily. Pumayag din ang gumawa ng application dahil gusto nitong patunayang walang mali sa ginawa niya. Sumang-ayon din ang iba dahil gusto nilang makita kung magbabago ang kanilang kapalaran. Tutal, mananatili namang lihim ang mga balota. Sa huli, pumayag ang buong klase. Si Eveth mismo ang nagbilang ng mga boto. Walang ipinagkaiba ang resulta sa naging botohan sa application. Hindi naman nadismaya si Sophie. Nagdahilan siyang isusumite niya ang kanyang takdang aralin kay Teacher Parker at pumunta sa harapan. Doon niya pinalitan ang mga tunay na balota ng mga peking balotang inihanda niya. Iyon talaga ang layunin niya sa pagpapagawa ng panibagong botohan. Sa pamamagitan ng paghahambing sa sulat kamay, malalaman niya kung sino ang bumoto kanino. Bukod kay Eveth na napansing nandaya si Sophie, walang ibang nakaalam sa kanyang ginawa. Sinimulan ni Sophie na ikumpara ang sulat kamay sa mga balota sa mga notebook ng kanyang mga kaklase. Nakagugulat ang kanyang natuklasan. Ang apat na maaaring bumoto sa kanya ay sina Lily, Gazon, Savannah at Claire. Kapag utos iyon ni Claire, maaari siyang ibalik sa rank F anumang oras. Binoto rin ni Lily sina Sophie at Emma, ngunit hindi niya alam kung ipagpapatuloy nito iyon sa susunod na pagkakataon. Sinimulan ni Vina at Gazon na pahirapan si Gia. Mabuti na lamang at marunong itong sumunod sa kanilang mga utos. Nanatiling walang pakialam ang buong klase at si Emma lamang ang nagalit at nagtangkang pigilan sila. Sa huli, muling nagkunwaring mabait si Claire at namagitan sa mga estudyante. Dahil naiinis sa kanyang pagpapanggap, binato ni Sophie ng ballpen ang ulo ni Claire at saka nagkunwaring humihingi ng tawad. Bilang isang masugid na tagahanga ni Claire, galit na hinarap ni Vina si Sophie, ngunit si Claire mismo ang pumigil dito. Mukhang natuklasan ni Sophie ang kahinaan ng mayamang estudyante. Hindi kailanman nagpapakita si Claire bilang masamang tao sa harap ng buong klase. Sa halip, palagi itong nagkukunwaring mapagbigay at mabait. Tinanong ni Sophie kung maaari niyang patawarin si Gia. Sinabi ni Claire na wala siyang karapatang magpasya. Kailangang sundin ng lahat ang mga patakaran ng pyramid game. Umakyat si Emma sa rooftop upang hanapin si Sophie. Nagkabati silang muli at nagkasundong magtulungan upang sirain ang laro. Ang una nilang hakbang ay hanapin si Gia. Walang tigil itong umiyak at nagreklamo kaya nainis si Sophie. Sinigawan niya ito at sinabing lahat naman sa kanila ay nakaranas ng apihin. Matapos ang matagal na pag-iyak at pagreklamo, ikinuwento rin ni Gia kina Sophie at Emma ang nangyari noong unang taon nila. Noong una, normal lamang ang kanilang klase. Ngunit isang araw, may nagmungkahi ng laro kung saan boboto sila sa kaklaseng nais nilang pasalamatan sa nagdaang buwan. Ang makatatanggap ng pinakamaraming boto ay bibigyan ng maliit na gantimpala, gaya ng hindi pagsali sa paglilinis o pagiging unang kakain sa tanghalian. Ngunit unti-unting inisip ng mga nasa mataas na ranggo na may karapatan silang hamakin ang mga nasa ibaba nila. Gaya ng sinabi noon ni Sophie kay Emma, nakahahawa ang pagiging halimaw. Unti-unti silang lumikha ng mga kakaibang patakaran hanggang sa maidagdag ang rank F. Ang unang malas na napunta rito ay si Savannah. Si Gazon ang unang gumamit ng karahasan laban kay Savannah.
Mula noon, nagkaroon ng bagong patakaran na maaaring apihin ng sinumang nasa rank A ang estudyanteng nasa rank F. Nanatili si Savannah sa rank F sa buong taon hanggang sa tuluyan itong huminto sa pag-aaral. Pinuntahan ni Sophie si Eveth upang magpasalamat dahil ito ang nagpadala ng mensahe kay Emma upang iligtas siya sa klinik. Bago pa yon, sinubukan na rin ni Eveth na ilayo si Sophie kay Teacher Parker upang makaiwas siya sa gulo. Si Eveth din ang gumawa ng patakaran na maaari lamang simulan ang pang-aapi sa rank F isang araw pagkatapos ng botohan. Dahil labis na nasasabik ang lahat sa araw ng Pyramid Game, maaaring mapahirapan ng sobra ang estudyanteng nasa rank F. Nang mapagtanto ni Sophie na palihim na gumagawa ng mabuti si Eveth, humingi siya ng tulong para sa kanyang plano. Sinabi ni Eveth na napakapabaya ni Sophie at wala naman siyang dahilan upang tulungan ito. Iginiit din niyang hindi niya kailanman hayagang lalabanan si Claire. Gayunman, sa huli ay palihim pa rin niyang iminungkahi kay Sophie na lapitan ang mga estudyanteng nasa rank D na walang kaugnayan sa rank A at rank B. Pagkalabas nilang dalawa sa library, nakita sila ng grupo ni Claire. Labis na nagalit si Vina dahil nangahas si Eveth na gumawa ng isang bagay sa likod ng kanyang iniidolong si Claire. Ngunit agad siyang binalaan ni Claire na huwag kalimutan ang kanyang katayuan. Para kay Claire, anuman ang gawin ni Eveth, hindi pa naman ito lumalampas sa pinahihintulutang hangganan. Bukod dito, hindi rin kailanman itinuring ni Claire na tunay na kaibigan si Eveth. Mahigit isang taon na ang nakalipas, si Claire mismo ang nakaisip ng Pyramid Game upang gayahin ang sistemang panlipunang nahahati sa iba't ibang uri. Masiglang sumang-ayon agad ang isang estudyante. Mukhang hindi naman gaanong interesado si Eveth, ngunit mahusay na binanggit ni Claire ang ama nito upang pilitin siyang pumayag na sumali. Sa swimming pool, nag-uusap sina Lily at Hannah tungkol kay Sophie. Tila interesado si Lily dahil iyon ang unang pagkakataong may hayagang nangahas na lumaban kay Claire. Nang mapansing tila gusto ni Lily si Sophie, nagsimulang magselos si Hannah. Mukhang hindi simpleng pagkakaibigan lamang ang namamagitan sa kanilang dalawa. Plano ni Sophie na pagsama-samahin ang mga nasa rank D upang sabay-sabay silang umakyat sa rank C. Matutukso ang lahat sa posibilidad na tumaas ang kanilang ranggo at makaligtas sa panganib na maging susunod na biktima. Kapag nakapagsama sila ng 3 pang estudyante mula sa rank D, magiging 6 ang kabuang miyembro ng kanilang grupo. Kailangan lamang nilang magpalitan ng boto upang maging ligtas ang lahat at umakyat sa rank C. Kapag nangyari iyon, tuluyang mababago ang estruktura ng piramid. Ang mahirap na problema ngayon ay kung sino ang 3 kukunin nila. Wala silang halos anumang impormasyon tungkol sa kanilang mga kaklase, ngunit biglang inilabas ni Sophie ang isang makapal na folder kaya nanlaki ang mga mata ng dalawa niyang kasama. Niloko pala ng tusong si Sophie ang isang guro upang buksan nito ang kabinet ng mga dokumento. Pagkatapos ay kinunan niya ng litrato ang personal records ng buong klase. Marami sa mga pamilya ng kanilang mga kaklase ang may masalimuot na koneksyon sa isa't isa. Sinimulan nilang suriin ang mga estudyante mula sa rank C. Ang mga magulang ng isang estudyante ay business partners ng kumpanya ng pamilya ng isa pa. Ang mga magulang naman ng isa pang estudyante ay nagtatrabaho sa conglomerate ng pamilya ni Claire. Napagpasiyahan nilang huwag nang lapitan ang mga iyon dahil masyadong mapanganib. Ang mga nasa rank D ang dapat nilang pagtuunan. Sa huli, nakapili si Sophie ng 6 na estudyanteng walang koneksyon sa makapangyarihang grupo ng mga nasa mataas na ranggo. Kailangan nilang pumili ng 3 mula sa 6 na yon. Agad na inalis ni Sophie si Grace dahil minsan na nitong niloko at labis na sinaktan ang kanyang damdamin. Inalis din ni Jaya ang dati niyang malapit na kaibigan dahil pinagtaksilan siya nito. Iginiit naman ni Emma na alisin ang isang estudyante, ngunit hindi niya sinabi ang dahilan. Sa huli, 3 potensyal na pangalan na lamang ang natira sa kanilang listahan. Sinimula ni Sophie ang operasyon upang lapitan at kaibiganin ang 3 estudyanteng iyon. Nang mapansing mahilig ang isa sa kanila sa mga gwapong lalaki sa entertainment industry, nagkunwari rin siyang pareho sila ng interes upang makausap ito. Sa isa naman, nagtanong siya tungkol sa computer at programming. Sinubukan din gayahin ni Emma ang paraan ng pakikipagkaibigan ni Sophie. Ngunit dahil mababa ang kanyang emotional intelligence at napakapangit ng paraan niya ng pakikipag-usap, agad siyang tinanggihan. Kinailangan siyang bigyan ni Jaya ng mabilisang pagsasanay, ngunit hindi pa rin ito naayos ang pilit at peking ngiti ni Emma. Kinabukasan, nang subukan ni Emma na lumapit sa isa sa mga target nila, natakot ang estudyante at agad na tumakbo palayo. Tinanong ni Teacher Cruz si Emma kung may nangyayaring pang-aapi sa kanilang klase. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumingit si Claire. Dinala ni Claire si Emma sa isang tabong sulok at pinagbantaan. Iginiit ni Emma na wala siyang balak magsabi ng anuman sa guro, ngunit galit pa rin si Claire dahil nangahas siyang makipagpalitan ng boto kay Sophie upang makaalis sa rank F. Sa loob ng silid-aralan, nagkunwari sina Sophie at Emma na hindi nila napapansin ang pang-aapi kay Jaya upang hindi sila makatawag ng pansin. Nang makitang inaantok si Lily at nakadapa na sa mesa, marahang binigyan siya ni Sophie ng unan. Samantala, inunat ni Hannah ang katawan upang takpan si Lily mula sa sinag ng araw. Hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Sophie ang romantiko at maginoong ginawa ni Hannah. Isang linggo na lamang bago ang susunod na botohan, ngunit nahihirapan pa rin si Sophie dahil kulang ang kinakailangan nilang impormasyon. Nais niyang mapasok ang mga cellphone ng kanilang mga kalaban. Bigla niyang naisip na gamitin ang estudyanteng gumawa ng application upang magawa iyon. Mas angkot si Emma na lumapit sa hacker kaysa kay Sophie dahil mayabang ito at mahilig magpakitang gilas. Hindi rin ito mag-iingat kay Emma dahil pareho silang nasa rank D. Kinabukasan, palihim na sinundan ni na Sophie at Emma ang hacker. Natuklasan nilang bumili ito ng napakamahal na MacBook Pro.
Mabilis na sinundan ni Emma ang hacker, habang bumalik naman si Sophie sa klase upang magsaliksik sa internet. Nagkakahalaga ng ₱5,000 ang computer, kahit hindi naman mayaman ang pamilya ng hacker. Nakasulat din sa record nito na mahilig itong humabol sa materyal na pakinabang. Nataranta si Sophie nang mapansing wala si Claire sa silid-aralan. Agad niyang tinawagan si Emma, ngunit hindi nito sinagot ang tawag. Sinundan ni Emma ang hacker hanggang sa isang liblib na lugar kung saan naghihintay na si Claire. Tinanong siya nito kung bakit niya sinusundan ang hacker. Mabuti na lamang at dumating agad si Sophie upang tulungan siya. Si Claire pala ang nagbigay ng mamahaling computer sa hacker. Dahil dito, nagsumbong ito tungkol sa paglapit sa kanya nina Sophie at Emma. Nagpaliwanag si Sophie na gusto lamang nilang makipagkaibigan at wala silang ibang masamang balak. Inanyayahan ni Claire si Sophie na umupo sa tabi niya, ngunit tumanggi siya. Sinabi niyang mas gusto niyang katabi si Emma. Hindi inaasahang naglabas si Claire ng sigarilyo, nagsindi nito, at mapanghamong ibinuga ang usok sa mukha ni Sophie. Hindi na nagkunwaring inosente ang mayamang estudyante at hayagan nitong ipinakita ang tunay na ugali. Binalaan niya si Sophie na hindi lahat ng tao ay mga piyesang maaari nitong kontrolin ayon sa sariling kagustuhan. Nang malaman ni Jea ang nangyari, malakas niyang pinagalitan si Sophie dahil sa pagiging padalos-dalos. Napagtanto ni Sophie na kaya ni Claire na bilhin ang sinuman sa pamamagitan ng materyal na pakinabang. Hindi nila kayang tapatan iyon kaya kailangan nilang baguhin ang kanilang estratehiya. Hinubaran ng mga bully si Jea kaya napilitan siyang magtago sa loob ng banyo. Biglang may tumakip sa kanyang bibig. Ang gumawa nito ay ang dati niyang malapit na kaibigan. Nagkunwari itong naawa kay Jea at tinanong kung nakikipagtulungan ba siya kina Sophie at Emma. Pagkatapos ay ipinahiwatig nitong hindi mapagkakatiwala ang tao si Sophie. Ginagawa pala niya yon upang pagwatak-watakin ang grupo ni Sophie ayon sa utos ni Claire. Muling nagpulong ang grupong nagre-rebelde sa rooftop matapos mawala ang isa nilang target. Kailangan nilang pumili ng ibang kapalit. Mahigpit na tumutol si Jea na piliin ang dati niyang kaibigan kaya isa na lamang estudyante ang natitirang pagpipilian. Doon inamin ni Emma ang katotohanan na dati niyang kaibigan ang estudyanteng iyon. Sabay silang lumipat sa klaseng iyon sa simula ng taon. Ngunit sa unang botohan pa lamang, pinagtaksilan siya nito kaya napunta si Emma sa rank F. Magkasamang naglalakad ang dalawa sa mga bully, ngunit nang makita ng isa sa kanila si Claire, agad niyang iniwan ang kasama at tumakbo upang pagsilbihan si Claire na parang katulong. Bagaman papunta si Claire sa bahay nito upang bumisita, itinaboy niya ang kamay ng estudyante at malamig na tinanggihan ito. Nag-alala ang estudyante kung paano niya ipaliliwanag iyon sa kanyang ama. Gaya ng inaasahan, pag-uwi niya ay binato siya ng kanyang ama ng tasa ng tsa. Tumama iyon sa kanyang ulo at nagdulot ng pagdurugo. Pagkatapos ay kumuha pa ang lalaki ng pamalo at malupit siyang binugbog. Marahil dahil sa marahas niyang ama, nahawa rin ang estudyante sa pagiging marahas at ibinubunton ang galit sa kanyang mga kaklase. Natagpuan ni Teacher Cruz si Jea na mag-isang umiiyak sa banyo. Tinanong ng guro si Sophie kung may nangyayari ba sa kanilang klase at tiniyak na kaya niya silang tulungan. Ngunit dahil sa masakit na karanasan ng lokohin siya ni Teacher Parker, nais ni Sophie na sila na lamang ang lumutas sa problema. Pagdating sa rooftop, sinisi ni Sophie si Jea dahil isinangkot nito ang guro. Muling umiyak at nagreklamo si Jea habang nagpapakita ng pagdududa kay Sophie. Hindi nagtimpi si Sophie at diretsahan siyang sinagot. Sinabi niyang hindi naman siya ina ni Jea upang alalahanin at asikasuhin ang lahat para rito. Inamin din niyang hindi niya kailanman itinuring na mapagkakatiwalaan ang dalawa niyang kasama. Ngunit babagsak ang kanilang plano kapag hindi sila nagtiwala sa isa't isa. Sinabi ni Jea na labis siyang nasaktan dahil inakala niyang mabubuting kaibigan niya sina Sophie at Emma. Agad siyang sinagot ni Sophie at ipinaalala na dati silang tinawag ni Jea na mabababang uri. Kung tunay niya silang itinuturing na mga kaibigan, kailangan muna niyang humingi ng tawad. Napahiya si Jea kaya umalis siyang walang sinabi. Sinimula ni Sophie na magpadala ng mga mensaheng nagbabanta sa isa sa mga target nila. Nagkunwari itong binoboto ang mga kaibigan niyang nasa rank D, ngunit ang totoo ay puro nasa rank A at rank B ang kanyang binoto. Marahil ay natatakot siyang malampasan siya ng kanyang mga kaibigan. Nalaman ni Sophie ang lihim na yon mula sa isinagawang sulat kamay na botohan. Nakipagkita ang estudyante kay Sophie at mariing itinangging hindi nito binoboto ang mga kaibigan. Ngunit malamig na inilabas ni Sophie ang sulat kamay nitong balota at nagbantang kailangan nitong makipagtulungan kung ayaw nitong mabunyag ang kanyang lihim. Sa wakas, nakuha ni Sophie ang una nilang bagong miyembro. Ang susunod niyang target ay ang estudyanteng mahilig sa mga gwapong lalaki. Nang gabing iyon, pagkalabas ni na Sophie at Emma sa paaralan, nakita nilang papasok si Larry. Naghinala si Sophie kaya palihim niya itong sinundan habang naghintay naman si Emma sa labas. Pumasok si Larry sa kanilang silid-aralan upang kumuha ng isang bagay. Paglabas niya, nakasalubong niya si Sophie. Tinanong siya ni Sophie kung siya ba ang nakatatandang kapatid ng estudyanteng huminto sa pag-aaral. Sinabi ni Larry na gusto niyang alamin ang tungkol sa misteryosong pyramid game. Natuklasan ni Sophie na kilalang hacker si Larry kaya nagpasya siyang hingin ang tulong nito. Kinabukasan, pumunta siya sa convenience store upang kumbinsihin si Larry. Sinabi niyang kung nais nitong malaman ang tunay na nangyari sa kanyang kapatid, kailangan niyang makipagtulungan sa kanila. Inhack ni Larry ang cellphone ng estudyanteng mahilig sa mga gwapong lalaki at natuklasang hilig nitong palihim na kunan ng litrato ang mga magaganda at gwapong tao. Kinabukasan, palihim na kumukuha ng litrato ang estudyante sa labas ng martial arts class nang lapitan siya ni Emma.
Dapat sana ay tatakutin lamang nila siya, ngunit masyadong mabait si Emma kaya sinubukan na lamang niyang makipagkaibigan. Ilang salita pa lamang ang nasasabi ng walang emosyon na si Emma ay nainis na ang estudyante at umalis. Gayunman, patuloy pa rin siyang sinundan ni Emma. Tapat pa niyang sinabi na kapag mag-isa itong naroon, halatang halata na nahuhumaling ito sa mga gwapong lalaki. Kinabukasan ng umaga, hindi dumating si Emma kaya malaya at komportableng ipinagpatuloy ng estudyante ang palihim na pagkuha ng litrato. Ngunit nahuli siya ng isang malaki at matabang babae. Mabuti na lamang at dumating si Emma upang iligtas siya. Nakatulog pala ito ng matagal kaya nahuli sa pagdating. Nang makita ng estudyante ang malakas at tila panlalaking kilos ni Emma, bigla siyang humanga at ginawa itong bagong idolo. Samantala, natuklasan ni Larry na kinopya ng isa pang estudyante ang isang painting upang manalo ng parangal sa sining. Kinabukasan, balak lapitan ni Sophie ang estudyanteng iyon sa banyo, ngunit hindi sinasadyang narinig niyang nagpapasalamat ito kay Claire. Nakatanggap pala ito ng scholarship mula sa Brion Group. Mukhang nalaman na ni Claire ang plano ng grupong nagre-rebelde, kaya nauna na siyang gumawa ng paraan upang pigilan sila. Muling tumakbo si Gia sa banyo at umiyak ng mag-isa matapos siyang apihin. Nilapitan siya ni Sophie upang damayan at niyayang pumunta sa rooftop. Sa pagkakataong iyon, hindi na nag-inarte si Gia. Iminungkahi niyang piliin na lamang nila ang dati niyang kaibigan bilang kapalit ng estudyanteng nakatanggap ng scholarship. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Sophie si Larry at hiniling na imbestigahan nito ang kahinaan ng dating kaibigan ni Gia. Nang gabing iyon, nagpadala si Sophie ng mensahe kay Seungyi at tinanong kung ayaw ba nitong mabunyag ang kanyang lihim. Isang araw bago ang susunod na botohan, ibinalita ni Emma na nakuha na niya ang loob ng estudyanteng mahilig sa mga gwapong lalaki. Masugid na tagahanga na ngayon ni Emma ang estudyante. Ibinalita rin ni Sophie na may malaking pagbabago sa kanilang plano. Ang bago nilang target ay si Lily. Natuklasan ni Sophie na hindi talaga gusto ni Lily si Claire at nakikilahok lamang ito sa pyramid game dahil hawak ni Claire ang kanyang lihim. Alam na ni Sophie na ang lihim na yon ay ang relasyon ni Lily at Hana na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Iminungkahi ni Sophie na pumayag si Lily na mapunta sa rank F sa susunod na botohan. Maganda at mayaman si Lily, at trainee pa siya ng isang malaking entertainment company, kaya hindi siya pangangahasang apihin ng iba. Isa itong mapangahas na paraan upang talunin si Claire sa sarili nitong laro. May regular na pagpupulong ng mga magulang sa klase ni Sophie ng araw na yon. Karamihan sa mga magulang ng mga estudyante ay mula sa mundo ng negosyo at maraming kakilala sa isa't isa. Ang ama lamang ni Sophie, na isang lieutenant colonel sa militar, ang nakatayong mag-isa. Nang sabihin ni Teacher Cruz sa ama ni Sophie na may nagaganap na bullying sa kanilang klase, nagulat ang lahat ng magulang at guro. Binalaan niya itong maaaring sariling anak nito ang biktima. Maaari naman nitong kumpirmahin ng mag-isa kung hindi ito naniniwala. Nais munang pag-isipan ni Lily ang mungkahi ni Sophie. Galit siya kay Claire, ngunit ayaw din niyang tinatakot siya ni Sophie. Biglang nagpadala si Seungyi ng mensahe sa group chat. Sinabi nitong napakahirap ng buhay at tinanong si Sophie kung titigil ba siya kapag nawala na ito. Nataranta sina Sophie at Lily at agad na tumakbo pabalik sa silid-aralan. Nagkulong si Seungyi sa loob at hiniwa ang sarili nitong braso. Sinira ng buong klase ang pinto at pumasok upang pigilan siya. Pagdating ni Sophie, nakatitig sa kanya ang buong klase. Itinuring siya ng lahat na salarin na nagtulak kay Seungyi upang wakasan ang sarili nitong buhay. Nagsimulang sisihin ni Claire si Sophie at nakisabay rin ang iba sa pagtatanong sa kanya. Kinailangan ni Sophie ng ilang segundo upang pakalmahin ang sarili bago niya naunawa ang isa iyong planadong pakana. Naalala niya ang sinabi noon ng isang estudyante na pagdating sa pagbabanta at pagmamanipula, wala pa siyang sinabi kay Claire. Tama ang hinala ni Sophie. Matapos matanggap ang nagbabantang mensahe, pinuntahan ni Seungyi si Claire. Si Claire ang nagdirekta sa malungkot na palabas na yon. Binalaan pa niya si Sophie na hindi pa tapos ang lahat. Natarantang dumating ang mga guro at magulang nang malaman nilang may nasugatan. Sinubukan ni Teacher Parker na pagtakpan ang nangyari, ngunit mabilis na nagsumbong si Grace na si Sophie ang nangapi. Hiniling ng ama ni Sophie na magpaliwanag siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, agad na sumingit si Claire. Sinabi nitong maliit na alitan lamang iyon at kaya nila itong lutasin ng sila-sila lamang. Sumang-ayon ang ama ni Eveth at ang ina ni Claire. Dahil dito, lumabas ang lahat ng matatanda upang hayaan ang mga estudyante na magpulong ng sila-sila lamang. Ayon kay Eveth, nilabag ni Sophie ang patakaran ng laro nang apihin niya ang isang estudyanteng nasa rank D, kaya nararapat siyang parusahan. Iminungkahi ng isang estudyante na alisin ang karapatan ni Sophie na bumoto kinabukasan. Kapag nangyari iyon, tiyak na mabibigo ang plano nilang bumuo ng alyansa ng mga nasa rank D. Mariing tumanggi si Sophie na akuin ang kasalanan dahil wala silang ebidensya. Hinamon niya silang ipaliwanag kung paano niya inapi si Seungyi. Iminungkahi ni Claire na pagbotohan ang desisyon dahil pag-ari ng buong klase ang larong iyon. Bahagi rin pala iyon ng kanyang maingat na plano. Sa labas, mukhang nasisiyahan ang ina ni Claire, samantalang labis na nagalit si Teacher Cruz. Para sa kanya, walang pinagkaiba ang ginagawa nila sa isang pampublikong pagbitay. Susugod sana siya sa loob upang pigilan sila, ngunit pinagbantaan siya ng ina ni Claire. Sinabi nitong kapag pumasok siya, gagawin nitong sariling biktima si Sophie. Sa huli, 21 sa 25 estudyante ang pumayag na alisin ang karapatan ni Sophie na bumoto. Gayunman, maaari pa rin siyang makatanggap ng mga boto mula sa iba. Sumunod ang klase na pagmamasdan ng mga magulang. Nagbigay si Claire ng presentasyon tungkol sa nobelang Piramid ng isang British na manunulat. Tungkol iyon sa mga uri at antas sa lipunan.
Inanyayahan niya ang mga magulang na subukan ang pyramid game. Hindi na iba ang mga patakaran sa bersyong nilalaro ng mga estudyante. Nakakagulat na ang mismong ina ni Claire ang tumutol sa laro. Nang isipin ng lahat na maayos nang matatapos ang usapin, biglang dumating ang chairwoman ng Brion Group. Siya rin ang makapangyarihang lola ni Claire. Dahil may suporta ng kanyang lola, ipinagpatuloy ni Claire ang laro. Inihanay ang lahat mula rank A hanggang rank F. Ayon sa nobela, ang rank F ang pinakamababa at pinakamahamak na uri. Gayunman, walang tiyak na kaparusahan sa larong iyon. Marahil ay ginawa lamang iyon ni Claire upang bigyan ng babala sina Sophie at ang ama nito. Ayaw sanang sumali ng ina ni Grace, ngunit nang magsalita ang chairwoman, wala nang nangahas na tumutol. Dinownload ng lahat ang application at nagsimulang bumoto. Hindi pinahintulutang lumahok ang ama ni Sophie. Sa resulta, wala siyang natanggap na boto at napunta siya sa rank F. Habang nakahina ng maluwag ang ibang mga magulang dahil ligtas sila, pinangaralan naman ng ama ni Sophie ang kanyang anak. Sinabi nitong ang silid-aralan ay isang maliit na bersyon ng lipunan at napapanatili ang bawat antas sa pamamagitan ng mga utos at kasunduan. Paulit-ulit niyang binanggit ang parehong mga pilosopiya, kaya nagsimulang magbulong-bulungan sa pagkainip ang buong klase. Agad siyang sinagot ni Sophie. Sinabi niyang maaaring itulak ng kaayusan at mga utos ang isang nasa rank F patungo sa kamatayan at gawing impyerno ang buhay nito. Gayunman, sa huli ay tahimik pa ring tinanggap ng kanyang ama ang resulta ng botohan. May pagmamalaking sinabi ni Claire kay Sophie na pumayag na ang kanyang ama at tinanong kung ano naman ang sariling pasya niya. Matatag na sumagot si Sophie at ipinahayag na dudurugin niya ang piramid na iyon. Mapanuyang tumawa ang lola ni Claire. Pinuri niya ang magandang tapang ni Sophie at sinabing nais niyang magtrabaho ito sa Brion Group balang araw. Idinagdag pa niyang nagkataong siya ang chairwoman ng kumpanya. Pagkatapos ng pagpupulong ng mga magulang, pinagalitan ng principal si Teacher Cruz dahil nangahas itong ibunyag ang nagaganap na bullying. Labis na nagalit si Teacher Cruz dahil matagal na niyang napagtanto na lihim na pinahihintulutan ng paaralan ang pang-aaping iyon. Nagbanta ang principal na hindi na i-renew ang kanyang kontrata kapag patuloy pa siyang lumaban. Mapanuyang sinabi ni Lily kay Sophie na kasing tuso rin siya ni Claire. Iginiit ni Sophie na hindi siya katulad ni Claire at wala rin siyang pakialam sa pribadong buhay ni Lily. Sinabi niyang abala na siya sa pagharap sa baliw na si Claire. Gayunman, pinaalalahanan pa rin niya si Lily na sabihan si Hannah na mag-ingat tungkol sa kanilang relasyon. Matapos ang nangyari ng araw na iyon, tinalikuran ng una nilang kasamang estudyante ang alyansa nila Sophie. Ang estudyanteng mahilig sa mga gwapong lalaki lamang ang nanatiling nakadikit kay Emma. Palihim na nagpulong ang grupong nagre-rebelde sa convenience store. Tiniyak ng estudyante sa tatlo na iboboto niya si Sophie, kaya wala silang dapat ipag-alala. Nagdahilan naman si Jea na masakit ang kanyang tiyan upang makauwi ng mas maaga. Mukhang nagsisimula na siyang mag-alinlangan. Nalaman na ni Larry na nabigo ang plano nilang alyansa ng mga nasa rank D. Tinanong niya ang tungkol sa kamera na inilagay sa silid-aralan. Doon lamang ibinunyag ni Sophie kay Emma ang kanyang plan E. Palihim siyang naglagay ng kamera upang magkaroon sila ng karagdagang ebidensya dahil natatakot siyang hindi magtatagal si Jea sa pagtitiis. Bukod dito, kailangan nilang palawakin ang alyansa hindi sa pamamagitan ng pagbabanta kundi sa pagkuha ng tiwala ng iba, gaya ng ginawa ni Emma sa estudyanteng naging masugid niyang tagahanga. Nang gabing iyon, binisita ni Emma si Jea at kinausap tungkol kay Sophie. Sinabi niyang malamig mag-isip si Sophie, kaya nakikita nito ang kalakasan at kahinaan ng bawat tao. Kaya hindi dapat ito pag-isipan ng masama. Magkakaibigan naman silang lahat. Kinabukasan, hiniling ni Sophie kay Lily na akusahan si Claire ng paglabag sa patakaran dahil ibinunyag nito ang nilalaman ng laro nang isali ang mga magulang. Kapag nawalan si Sophie ng karapatang bumoto dahil sa paglabag sa patakaran, kailangan ding sumunod ni Claire sa parehong malupit na alituntunin. Layunin ni Sophie na wakasan ang diktadurang kapangyarihan ni Claire. Iminungkahi ni Lily na magsagawa ang buong klase ng lihim na botohan upang magpasya. Mahusay din niyang ibinalik ang sinabi noon ni Claire na pag-aari ng lahat ang laro. Dahil dito, napilitan itong pumayag. Napakalapit ng resulta, 13 boto ang pumabor at 11 balota ang blanko. Nagpasya si Sophie na baguhin ang plano sa huling sandali. Hindi na bababa si Lily sa rank F. Sa halip, magiging rank A siya sa pamamagitan ng mga boto ni na Emma, Jea, at ng estudyanteng tagahanga ni Emma. Ayon sa pagsusuri ni Sophie, si Lily lamang, dahil sa kasikatan niya bilang idol trainee, ang may kakayahang kumuha ng sapat na boto upang maging rank A at direktang labanan si Claire. Labis na nagalit si Claire dahil nalinlang siya ni Lily. Kinabukasan, kumalat sa internet ang napakaraming maling chismis tungkol sa ama ni Lily. May nagsabing nanuhol ito upang makapag-debut ang anak at nagpagawa pa ng silid para sa paaralan ng kanyang anak. Nagpakilala ang nagpakalat ng chismis bilang kaklase ni Lily. Habang iniisip ng lahat kung sino ang naglabas ng malisyosong balita, nagsalita ng mapanukso ang isang estudyante kaya sumabog sa galit si Hannah at sinampal ito ng napakalakas. Hindi pa rin natakot ang matabang estudyante at susubok sanang lumaban, ngunit pinabagsak siya ni Hannah at walang awang pinaghahampas. Nakatayo lamang at nanonood ang buong klase. Si Emma lamang ang nagtangkang pigilan si Hannah. Napagtanto ni Claire na tuluyan nang nagbago si Hannah. Lalo lamang siyang nagalit dahil dito. Sinabi ni Claire na ang larawang kumalat sa internet ay kuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng anggulo ng larawan, mabilis na natuklasan ni Hannah ang lokasyon ng kamera. Sinabi ni Claire na kailangan lamang nilang tingnan ang memory nito upang malaman kung sino ang may-ari.
Ipinahayag ni Eveth na ang sinumang nagbunyag ng nilalaman ng laro ang tatanggap ng pinakamabigat na parusa. Nag-aalalang tumingin si Emma kay Sophie. Nang akala nilang tuluyan na silang mabubunyag, biglang pumasok si Teacher Cruz at inaming siya ang naglagay ng kamera dahil naghinala siyang may masamang nangyayari sa klase. Pagkatapos, tinapakan at winasak niya ang kamera upang sirain ang ebidensya. Alam ni Teacher Cruz na tapos na ang kanyang karera bilang guro. Gayunman, hindi siya nagsisi at sinigawan pa ang mga gurong nagbubulungan tungkol sa kanya. Sinabi niyang labis siyang nahihiya kaya hindi na niya kayang magturo pa. Nang makita ni Teacher Parker na mawawalan ng trabaho ang kanyang kasamahan, mapanukso pa itong tumawa. Bago pa ang pangyayaring iyon, pinagbantaan na ng principal si Teacher Cruz na tatanggalin siya matapos niyang maglabas ng ebidensyang minamanipula ni Claire ang principal na parang isang puppet. Pagkatapos noon, ipinatawag siya ng Board of Directors. Ngunit nang buksan niya ang pinto, si Claire lamang ang naroon. Mayabang siyang pinagbantaan ng estudyante na tatanggalin siya sa trabaho. Alam ni Teacher Cruz na hindi niya kayang labanan ang makapangyarihang Brion Group. Gayunman, umaasa pa rin siyang hindi susuko si Sophie. Ibinigay niya kay Sophie ang kanyang numero ng telepono at sinabing maaari siyang lapitan kapag kailangan nito ng tulong. Naghinala si Sophie na pinagtaksilan sila ni Jia. Nang banggitin ni Claire ang tungkol sa kamera, sina Seung-yi at Jia lamang ang hindi nagpakita ng pagkagulat. Lumalabas na sinabi ni Emma kay Jia ang tungkol sa nakatagong kamera upang mas mapanatag ito. Ngunit sinabi naman ni Jia ang sikreto kay Seung-yi. Dahil sa galit, tuluyan ng inalis ni Sophie si Jia sa kanilang grupo. Ang orihinal na plano ni Sophie ay isakripisyo ang sarili at mapunta sa rank F upang makapag-record ng ebidensya. Ngunit ngayong natuklasan na ang kamera, kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Naalala niya ang recording software na inilagay ni Larry sa kanyang cellphone. Minadali ni Sophie si Emma na bumalik sa silid-aralan upang makahabol sa botohan. Ipinaalala ni Eveth na yon na ang ika-15 pyramid game. Hindi maaaring bumoto sina Sophie at Claire dahil nilabag nila ang mga patakaran ng laro. Tahimik at tensyonado ang buong klase. Nakatuon ang mga mata ng lahat sa kanilang mga cellphone. Nakakagulat ang naging resulta. Walang sinumang napunta sa rank F. Mula sa rank C, bumaba si Sophie sa rank D. Nanatili naman si Emma sa rank D. Gaya ng plano, umakyat si Lily mula rank B patungong rank A. Nakaalis si Jia sa rank F at umakyat sa rank D. Ang pinaka-nakagugulat ay ang pag-akyat ni Grace sa rank A. Galit na itinulak ng isang estudyante ang mesa at sinipa ang upuan dahil iyon ang unang pagkakataong bumaba siya sa rank B. 7 boto lamang ang natanggap ni Eveth kaya bumaba rin siya sa rank B. Ipinaalam ni Larry kay Sophie na nakatanggap siya ng 3 boto mula kina Lily, Emma at sa tagahanga ni Emma. 2 boto naman ang natanggap ni Emma mula kina Lily at sa estudyanteng tagahanga niya. Nang makita ng isang estudyante na nakatanggap ng 2 boto si Emma, galit itong sumigaw. 1 boto lamang ang natanggap ni Hannah. Ang lahat ng iyon ay bahagi ng maingat na plano ni Sophie. Si Sophie mismo ang nagsabi kay Lily na sabihan ang ibang mga estudyante na pababain ng ilang ranggo si Hannah upang walang maghinala tungkol sa relasyon nilang dalawa. Bukod dito, kailangan ding iboto ni Lily sina Sophie, Emma, at Jia upang tuluyang mawala ang rank F. Tinignan ni Claire si Sophie na parabang nagpapaputok ng bala ang kanyang mga mata. Bahagyang umiti si Sophie at naisip na simula pa lamang iyon. Pagkatapos ng klase, ipinatawag ni Claire si Emma at pinagbantaan. Nagsisi siyang naging kampante siya at hinayaang maging malapit si Emma kay Sophie. Sakto namang dumating si Sophie. Ibinunyag ni Claire na dahil kay Emma kaya agad na napunta si Sophie sa rank F noong una. Ngunit ibinunyag naman ni Sophie ang masamang pakana ni Claire. Sinabi niyang palagi nitong pinipili ang mga estudyanteng nagmula sa ordinaryong pamilya, tulad nila ni Emma, upang apihin. Hindi alam ni Sophie kung ano ang nangyari sa nakaraan ni Claire at Emma, ngunit tiyak siyang nais ni Claire na manatili si Emma sa rank F magpakailanman. Diretsahang tinawag ni Sophie si Claire na bully. Ngunit hindi ito umamin at ipinahiwatig na ang tunay na bully ay ang isa pang estudyante. Labis na nabahala ang estudyanteng bumaba sa rank B. Natatakot siyang malaman ng kanyang ama na tinalikuran na siya ni Claire. Niyaya ni Vina si Eveth na kumain ng magkasama, ngunit malamig itong tumanggi. Mukhang nasira ang ugnayan ng kanilang grupo matapos ang botohan. Samantala, naging mayabang si Grace matapos umakyat sa rank A. Inutusan pa niya sina Vina at Eveth na bumili ng gatas para sa kanya sa cafeteria. Lumalabas na lihim siyang tauhan ni Claire. Matapos niyang matagumpay na bitagin si Sophie, ginantimpalaan siya ni Claire sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tanong para sa midterm examination. Binalaan ni Lily si Hannah na huwag hayaang makaapekto sa kanyang debut ang nararamdaman nitong pag-ibig na hindi nasusuklian. Nangako si Hannah na hindi niya pahihirapan si Lily bago siya nagtatampong umalis. Sinimulan ni Sophie na kunin ang loob ng mga tao sa tapat na paraan na ginamit ni Emma. Una, taos-puso siyang humingi ng tawad kay Seung-yi dahil sa pagbabanta niya rito. Pagkatapos ay masayang binati ni Sophie si Jia nang malungkot itong pumasok sa silid-aralan na nakayuko. Nagulat ang buong klase sa kanyang pag-ugali, ngunit ipinaliwanag niyang wala na namang rank F kaya wala nang dahilan upang magturingan ng magkakaiba. Pagkatapos ay opisyal na hinamon ni Sophie si Claire. Iminungkahi niyang tuluyan na nilang alisin ang kakaibang larong iyon at diretsahang tinanong ang opinyon ni Claire. Hinimok ni Sophie ang sinumang sumasang-ayon na makipag-ugnayan sa kanya. Galit na inutusan ni Claire ang gumawa ng application na kunin ang datos upang malaman kung sino ang bumoto kanino. Ngunit tumanggi ang estudyante dahil para sa kanya, isa yung insulto sa application na siya mismo ang gumawa.
Sa tindi ng galit, itinapon ni Claire ang MacBook nito sa isang timba ng tubig. Habang labis na nanghihinayang ang estudyante sa nasirang gamit, agad namang nagpadala si Claire ng perang pambili ng bagong computer. Opisyal nang sumali si Lily sa grupong nagre-rebelde ni Sophie. Napagtanto ni Larry na si Lily pala ang idolo ng kanyang kapatid na si Savannah. Nakapaskil pa sa buong dingding ng silid ni Savannah ang mga larawan ni Lily. Sinabi ni Lily kay Sophie na pinili niyang huwag makialam noon, ngunit hindi na ngayon. Ang kasalukuyang plano ni Sophie ay gawing ordinaryong estudyante si Claire na wala ng anumang pribilehyo. Ang unang hakbang ay pilitin itong sumali sa paglilinis tulad ng lahat. Mabilis na ipinagtanggol ni Vina ang kanyang amo at sinabing hindi kailangang maglinis ng mga nasa rank A. Ngunit agad siyang sinagot ni Sophie at itinuro na nasa rank A rin si Lily, ngunit nagwawalis pa rin ito. Nang magsalita ang isa pang estudyante upang ipagtanggol si Claire, diretsahan siyang pinatahimik ni Sophie. Ipinaalala niyang wala na ito sa rank A at isa na lamang taga-suporta ng pang-aapi. Galit na galit si Claire ngunit wala siyang maisagot. Hindi sinasadyang napansin ni Sophie ang mga pasa sa kamay ni Emma. Inakala niyang gawa iyon ni Claire, ngunit nalaman niyang nasugatan si Emma habang nag-aayos ng tubo ng tubig. Diretsong pumunta si Sophie sa bahay ng kanyang kaibigan upang tumulong. Napakahusay niya at mabilis niyang naayos ang tubo. Niyaya sana ni Emma si Sophie na kumain ng hotpot bilang pasasalamat, ngunit mas gusto ni Sophie na magluto ng ramen at doon na lamang sila kumain sa bahay. Labis na humanga si Emma sa kanyang tila superhero na kaibigan na marunong magluto, mag-ayos ng tubo at gumawa ng iba't ibang bagay. Ikinuwento ni Sophie na natutuhan niya ang lahat mula sa YouTube dahil wala siyang inang kasama. Ibinahagi rin ni Emma ang kanyang kalagayan. Mag-isa siyang namumuhay dahil bumalik sa probinsya ang kanyang ina matapos mamatay ang kanyang ama. Napansin ni Sophie na sunod-sunod ang dating ng mga mensahe sa cellphone ni Emma kaya ibibigay sana niya yon sa kaibigan. Ngunit hindi niya sinasadyang makita na mula kay Claire ang mga mensahe. Tinatawag pala ni Claire si Emma upang magkita sila ngunit tumanggi si Emma. Ikinuwento ni Emma na kilala niya si Claire mula pa noong elementarya. Maging sila ay dating napakalapit sa isa't isa hanggang sa lumipat si Claire. Ang susunod na hakbang sa kanilang plano ay magpakalat ng balita upang malaman ng lahat ang katotohanan. Hindi napunta si Emma sa rank F noon dahil sa kanyang kakaibang personalidad kundi dahil pinagtaksilan siya ni Claire. Sa oras ng tanghalian, sinadya ni Lily na tawagin si Emma upang kumain kasama ng kanilang grupo. Samantala, masigasig namang tumulong ang estudyanteng gumawa ng application sa maliliit na gawain ng kanyang mga kaklase. Unti-unting nagsimulang magustuhan ng mga tao ang tahimik ngunit mabait at matulunging estudyante. Pagkatapos ay iminungkahi ni Lily na alisin ang mga pribilehiyo ng rank A kapag walang mapunta sa rank F sa susunod na botohan. Dahil kapag walang rank F na maaaring apihin, wala na ring silbi ang mga pribilehiyo ng rank A. Hindi tumutol si Claire dahil kumpiyansa siyang tiyak na may magiging rank F sa susunod na botohan. Maayos na umuusad ang plano nang biglang sabihin ng ama ni Sophie na malilipat siya ng assignment at kailangan nitong lumipat agad ng paaralan. Iyon ang matagal nang hinihintay ni Sophie. Ngunit kapag umalis siya sa oras na iyon, kailangan niyang iwan ang laban kay Claire at ipagkanulo ang tiwala ng kanyang mga kasama. Sa sumunod na 2 araw, hindi pumasok si Emma. Sinubukan siyang tawagan ni Sophie, ngunit hindi siya makontak. Habang pauwi, hindi sinasadyang nakita ni Sophie ang mag-asawang kapitbahay nilang may ranggong kolonel na bumili ng maraming mamahaling gamit mula sa tindahan ng Brion Group. Nagtaka pa ang asawa ng lalaki kung bakit napakarami nitong shopping voucher kamakailan. Nagkunwari si Sophie na lumapit upang makipag-usap at palihim na tiningnan ang name tag ng lalaki. Pagdating sa bahay, hinalungkat niya ang mga dokumento ng kanyang ama. Natuklasan niyang ang kolonel na iyon ang pumirma sa utos na ilipat sa ibang lugar ang kanyang ama. Naunawaan ni Sophie na isa na naman iyong maruming pakana ni Claire. Agad niyang tinawagan si Claire. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagkiskis ng pagbukas ng isang bakal na pinto. Kaparehong-kapareho iyon ang tunog ng pinto sa bahay ni Emma. Tama ang hinala ni Sophie. Nasa bahay na ni Emma si Claire. Pinagbantaan ni Claire na ibubunyag niya ang lihim ni Emma sa ina nito at kay Sophie. Inilapit ni Claire ang lighter at sinunog ang kamay ni Emma. Sakto namang dumating si Sophie upang iligtas ang kanyang kaibigan. Nang makita niyang inaapi si Emma, malinaw na ipinahayag ni Sophie na hindi siya aalis at mananatili siyang lumaban kay Claire hanggang sa wakas. Galit na nagbanta si Claire na pananatilihin niya ang pyramid game sa anumang paraan. Ngunit hindi na tinag si Sophie. Agad niyang tinawagan ang kanyang ama at ipinaalam na mananatili siya roon hanggang sa makapagtapos. Agad ding pumayag ang kanyang ama nang hindi man lamang nagtatanong kung bakit. Kinabukasan, pagdating ni Sophie sa paaralan, naroon na si Emma at naghihintay sa kanya. Sinabi nitong may mahalaga siyang gustong sabihin kay Sophie at sa kanilang mga kasama, ngunit gagawin lamang niya iyon kapag tuluyan nang natapos ang laro. Dumaan ang dalawa sa convenience store upang makipagkita kay Larry. Lumalabas na inutusan ni Sophie si Larry na palihim na maglagay ng recording device sa silid-aralan. Plano niyang i-upload sa YouTube ang mga recording upang ipaalam sa lahat ang tungkol sa kasuklam-suklam na laro at ang tunay na mukha ni Claire. Binalaan siya ni Larry na malalagay siya sa panganib, ngunit nanatiling matatag si Sophie. Nakiusap si Vina kay Claire na huwag siyang talikuran. Ngunit malamig na sinabi ni Claire na hindi niya kailanman itinuring na kaibigan si Vina. Si Grace na ngayon ang naging pangunahing tauhan ni Claire. Walang tigil sa pambobola kay Claire ang matabang estudyante, ngunit palihim naman niya itong minumura sa likod. Nakalive ang physical education teacher ng umagang iyon, kaya nagmungkahi si Grace ng dodgeball game para sa kanilang final grade.
Ang apat na estudyanteng tig-isang boto lamang ang natanggap sa pyramid game ang magiging target na babatuhin ng bola ng iba upang makakuha ng puntos. Wala itong pinagkaiba sa isang hayagang pangmaramihang pang-aapi. Si Grace mismo ang nakaisip ng malupit na larong iyon upang magdulot ng alitan at pagwatak-watakin ang lahat. Matapos matanggap ang mensaheng naglalaman ng mga tagubilin ni Sophie, nagpahayag ng opinyon si Lily dahil nasa rank A rin siya. Iminungkahi niyang gawing target ang lahat ng estudyanteng nasa rank D. 3 puntos ang makukuha sa pagtama sa mga estudyanteng may 1 boto lamang, habang 1 puntos naman ang makukuha sa pagtama sa mga may 2 o higit pang boto. Dahil dito, ang 4 na estudyanteng nasa rank D na may tig-isang boto ang tatayo sa pinakaloob na bilog. Ang 12 estudyanteng nasa rank D na may 2 o higit pang boto naman ang tatayo sa susunod na bilog upang magsilbing panangga. Dahil hindi tumutol si Claire, napilitan si Grace na tanggapin ang bagong patakaran. Bago magsimula ang laro, natanggap ng grupong nagre-rebelde ang detalyadong plano ni Sophie. Noong una, nag-aalangan at natatakot pa ang lahat. Ngunit matapos marahas na ihagis ang unang bola at tamaan ang isang estudyante, biglang naging magkakaaway ang lahat. Handa nilang batuhin kahit ang kanilang matalik na kaibigan at nag-agawan pa sila sa bola upang makakuha ng puntos. Nakatayo lamang sina Claire at Grace habang nasisiyahang pinagmamasdan ang magulong eksena na parabang isa lamang itong palabas. Dahil sa pagiging malamya, nadapa si Gia at bumagsak ng nakadapa sa sahig. Tulad ng mga pating na nakaamoy ng dugo, agad siyang pinagtulungan ng iba at sunod-sunod na binato ng bola. Biglang tumayo si Emma upang protektahan si Gia. Tinanggap niyang mabawasan ang kanyang puntos dahil lumampas siya sa hangganan ng ligtas na lugar. Habang abala ang buong klase sa nangyayari, sinamantala ng grupong nagre-rebelde ang pagkakataon upang makuha ang 3 bola. Ngunit hindi nila ginamit ang mga iyon upang umatake. Nanatili lamang silang nakatayo at hinawakan ang mga bola upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat na kumalma. Maya-maya, marahang idinikit ni Sophie ang bola sa katawan ng estudyanteng gumawa ng application at hiniling kay Eveth na bigyan siya ng puntos. Malinaw namang walang patakarang nagbabawal sa ganoong paraan. Galit na inagaw ng isang estudyante ang bola mula sa kamay ng gumawa ng application at malakas itong ibinato sa isa pang estudyanteng nasa rank D. Hindi nagustuhan ng buong klase ang marahas nitong pag-ugali na parang isang asong ulol. Pinulot ni Emma ang bola at ginaya ang ginawa ni Sophie upang madaling makakuha ng puntos. Pagkatapos ay ibinigay ni Sophie ang bola sa isa pang estudyante upang magawa rin nito ang parehong paraan. Hindi nagtagal, ginaya na ng buong klase ang paraang iyon. Sa katotohanan, kapag hindi sila pinipilit, walang sinuman ang gustong gumamit ng karahasan laban sa kanilang mga kaibigan. Walang nagawa si Claire kundi magitngit sa galit ng tuluyang mabigo ang plano niyang hikayatin ang lahat na maging marahas. Pagkatapos ng laro, nagsimulang magpadala ng mensahe kay Sophie ang ilang kaklase upang magtanong tungkol sa plano niyang wakasan ang pyramid game. Umakyat sa rooftop ang buong grupo upang ipagdiwang ang kanilang maliit na tagumpay. Masaya silang humiga roon habang nagpapahangin. Biglang naalala ni Lily na nasugatan sa paa si Hannah, kaya naawa siya sa kanyang tomboy na kaibigan. Pagbalik ni Hannah sa silid-aralan, nakita niyang nakadapa at natutulog si Lily sa mesa. Dahil napakaganda nitong tingnan, naisip niyang palihim itong halikan. Ngunit nagbago rin ang kanyang isip. Nang tumalikod na siya upang umalis, nagising si Lily at sinabihang ipasuri ang kanyang paa. Biglang lumitaw si Claire at nagbantang ibubunyag ang relasyon nilang higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Binalaan siya ni Lily na mayaman din ang kanyang pamilya at hindi kailangang mambola ng kanyang mga magulang sa pamilya ni Claire. Gayunman, hawak ni Claire ang pinakamalaking kahinaan ni Lily. Tutol ang mga magulang nito sa pagiging mga awit niya. Kapag hindi naging matagumpay ang debut na yon, tuluyang mawawala ang kanyang pangarap. Dahil sa takot, lumuhod si Hannah at nakiusap kay Claire na patawarin si Lily. Humingi ng tawad ang isa sa mga tagasunod ni Claire dahil nabigo ito sa kanyang gawain. Ngunit walang awang tinawagan ni Claire ang ama ng estudyante upang magsumbong. Gaya ng inaasahan, pag-uwi ng gabing iyon ay walang habas na binugbog ng marahas nitong ama ang estudyante. Labis na nagalit ang matalik niyang kaibigan sa nangyari kaya pinuntahan nito si Eveth upang makipag-usap. Ipinaliwanag ni Eveth na napakaliit ng posibilidad na mawala ng sapat na boto si Claire at bumaba mula sa rank A. Kahit mangyari iyon at mawala ang pyramid game, mananatili pa rin ang pyramid sa lahat ng lugar dahil bahagi iyon ng sistemang panlipunang nahahati sa iba't ibang uri. Dahil sa kapangyarihan ng Brion Group, napipilitang sumunod ang lahat kay Claire. Napakatindi ng takot ng sariling mga magulang ni Claire sa kanya, kaya gusto nilang ipadala siya sa ibang bansa. Ngunit hindi nila magawa iyon dahil hawak ni Claire ang ebidensya ng money laundering ng kanyang ama. Tinatawag pa nga siya ng kanyang ina na isang baliw. Nagpadala si Claire ng mapanuksong mensahe kay Sophie tungkol sa mga palihim na recording. Lumalabas na natuklasan ng isang tao ang lihim na pagre-record ni Sophie at isinumbong iyon kay Claire upang makabawi sa nagawang pagkakamali. Pagkatapos ay nagpadala si Claire ng email na naglalaman ng ebidensya ng katiwalian ng ama ni Sophie. Ginamit pala niya ang Brion Group upang bitagin ang lalaki mula pa noong una. Doon lamang lubos na naunawaan ni Sophie kung gaano kalawak ang kapangyarihan at kasamaan ng mga pamamaraan ni Claire. Nanginginig siya sa takot habang nahaharap sa dalawang malupit na pagpipilian, burahin ang lahat ng recording o hayaang malagay ang kanyang ama sa legal na panganib. May field trip sa busa ng klase ni Sophie ng araw na yon. Dapat sana ay masaya ang lahat dahil nakapaglakbay sila sa malayo, ngunit tensyonado ang buong klase dahil sa mga nangyari kamakailan. Pinayagan silang malayang maglaro sa dalampasigan.
May ilan pang kaklase ang nagsimulang magpadala ng mensahe kay Sophie upang magtanong tungkol sa plano niyang wakasan ang Pyramid Game. Bagaman nagtatanong pa lamang sila, malaking hakbang na iyon sa pagbabago ng kanilang pananaw. Tinanong ni Lily kung bakit hindi pa ina-upload ni Sophie sa internet ang mga recording. Sinabi ni Sophie na ipinagpapaliban lamang niya yon. Sa katotohanan, hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin sa mga recording dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang ama. Nainis si Lily nang malaman niyang hindi sasali si Hannah sa isang mahalagang swimming competition. Walang pakialam na sinabi ni Claire na abala si Hannah sa pagsusurf kasama niya sa araw na iyon dahil hindi siya marunong lumangoy. Tinanggap ni Hannah ang pagsunod kay Claire upang patawarin nito si Lily. Alam na ni Claire na bukod sa pangarap ni Lily na maging mga awit, si Hannah lamang ang kanyang kahinaan. Pagkatapos ay pinagbantaan din ni Claire ang estudyanteng mahilig kumuha ng palihim na litrato. Sinabi niyang ibubunyag niya ang hilig nitong kunan ng palihim ang ibang tao at gagamitin ang kanyang impluensya upang bumagsak ang nakatatandang kapatid nito sa nalalapit na job interview. Kinabukasan ng umaga, sumali ang buong klase sa isang diving lesson. Habang nakatayo si Claire sa gilid ng pool, bigla siyang itinulak ng isang tao at nahulog sa tubig. Gayunman, walang nagmadaling sumagip sa kanya. Ang unang tumalon upang iligtas siya ay si Emma. Sumunod lamang sina Hannah at ang guro. Hindi nagsumbong si Claire laban kaninuman. Sinabi lamang niyang nadulas siya at nahulog. Natarantang tumakbo si Teacher Parker at nagkunwaring labis na nag-aalala kay Claire. Pinagalitan pa niya ng matindi ang buong klase. Ngunit paulit-ulit siyang sinigawan ni Claire na tumahimik. Mukhang nawala ng kontrol si Claire sa kanyang emosyon. Ang nagtulak pala sa kanya ay si Vina, ang dati niyang masugid na tagahanga. Mariing itinanggi ni Vina ang kasalanan, ngunit nakita mismo ni Eveth ang ginawa niya. Sumigaw si Vina at sinabing nakatayo lamang din naman ang lahat at nanonood, kaya wala silang ipinagkaiba sa kanya. Ipinaalam ng ama ni Eveth sa dalawa pang ama na mukhang nawawala na sa kontrol ang laro ni Claire. Iminungkahi niyang kailangan ng makialam agad ang ama ni Claire. Kinabukasan, dinala ang klase ni Sophie sa isang marangyang resort sa tabing dagat. Inutusan sila ni Teacher Parker na bumuo ng 5 grupo na may tigli-5 miyembro upang manirahan sa 5 magkakahiwalay na gusali sa tabi ng dagat. Automatikong nagsama-sama ang magkakaalyadong grupo. 4 lamang sina Claire at ang kanyang mga tagasunod kaya isinama niya si Hannah upang makumpleto ang bilang. Ang 3 naiwan na walang grupo ay sina Gia, ang estudyanteng mahusay sa pagpipinta, at isa pang estudyante. 4 lamang ang miyembro ng grupong nagre-rebelde, kaya inimbitahan ni Emma ang estudyanteng mahusay sa pagpipinta na sumali sa kanila. Hindi man nila ito gaanong gusto, wala silang nagawa kundi tanggapin siya. Tinukso ng estudyanteng mahilig sa mga gwapong lalaki ang mahusay sa pagpipinta tungkol sa ginawa nitong pagtataksil kay Emma noon. Ngunit hindi ito nagsisi dahil para sa kanya, napilitan lamang siya ng sitwasyon at gagawin din iyon ng sinuman. Habang gumagawa ng mga parol ang grupo, malungkot na lumapit ang estudyanteng mahusay sa pagpipinta. Hindi siya itinaboy ni Emma at binigyan pa siya ng lugar upang makaupo at makagawa kasama nila. Talagang napakabait at mapagpatawad ni Emma. Nang gabing iyon, masayang pinalipad ng buong klase ang mga nagliliwanag na parol sa madilim na kalangitan. Tinanong ni Sophie si Emma kung bakit napakadali nitong pinatawad ang estudyanteng nagtaksil sa kanya. Para kay Emma, maaari sana silang maging magkakaibigan kung wala lamang ang malupit na larong naghahati sa kanila. Nagdala si Lily at ang estudyanteng tagahanga ni Emma ng cake upang ipagdiwang ang kaarawan ni Sophie. Gayunman, tila hindi pa rin masaya si Sophie. Maya-maya, habang mag-isang nakaupo si Sophie at pinagmamasdan ang dagat, lumapit ang estudyanteng gumawa ng application upang magpasalamat sa ginawa niyang pagtulong sa dodgeball game. Nangako itong handang tumulong kapag kailangan siya ni Sophie. Masayang nagsalo sa pritong manok ang lahat ng nasa silid ni Sophie habang nanonood ng horror movie. Maya-maya, dumating ang 2 pang estudyanteng nasa rank D na may dalang pagkain at nakiusap na sumali sa kanila. Nagtaka ang lahat kung bakit tila tulala si Sophie kahit masaya ang kanilang pagsasama. Sa katotohanan, iniisip pa rin niya ang kanyang ama at ang mga recording. Taliwas sa mainit na samahan sa silid ni Sophie, malamig ang kapaligiran sa grupo ni Claire at kanya-kanyang ginagawa ang lahat. Mapanuksong nagsalita si Grace laban sa isa sa mga tagasunod ni Claire, kaya hinawakan siya nito sa kwelyo. Sinabi ng estudyante na walang halaga si Grace at magiging walang silbi rin pagkatapos ng graduation. Minaliit naman siya ni Grace dahil maikli ang kanyang pag-isip. Sinabi niyang magpapatuloy ang larong iyon kahit makapagtapos na sila dahil si Claire mismo ang piramid. Mananatili ang kapangyarihan at impluensya ni Claire. Iyon ang dahilan kung bakit walang tigil sa pambobola si Grace kay Claire kahit palihim niya itong minumura. Tinanong ni Vina kung bakit hindi siya pinarusahan ni Claire dahil sa pagtulak niya rito sa swimming pool. Sinabi ni Claire na hindi siya karapat-dapat pagtuunan ng pansin dahil may mga taong mas ikinagagalit niya. Ang mga iyon ay ang lahat ng taong walang pakialam na nakatayo lamang at nanood habang nahulog siya sa tubig. Muli niyang ipinatawag si Emma upang mag-usap ng pribado. Sa pagkakataong iyon, isinama pa ni Claire ang ina ni Emma dahil nakatira ito sa busan. Dahil gabi na, naibigay lamang ng ina kay Emma ang ilang strawberry mula sa pamilya ng kanyang asawa bago ito nagmadaling umalis. Ang kakaiba ay tinawag nito si Claire sa pangalang Suji. Masaya at magalang na nakipag-usap si Claire sa ina ni Emma. Ngunit nang tuluyan na itong makaalis, agad niyang tinapakan at dinurog ang supot ng mga strawberry. Sinabi ni Claire na si Suji ang pinakamatalik na kaibigan ni Emma, ngunit iyon din ang dahilan kung bakit lalo niyang kinamuhian si Emma. Ibinunyag din niyang pinagtaksilan sila ni Sophie at binura nito ang mahahalagang recording.
Kinabukasan, naglaro ng paintball ang buong klase. Bagaman pareho pa rin ang pagkakahati ng mga grupo, gumawa sina Claire at Grace ng panibagong patakaran. Ang sinumang matamaan ng 3 beses ay tatanggap ng napakabigat na parusa. Hindi sinasadyang nagkita sina Lily at Hannah. Habang nag-uusap sila, biglang binaril ng palihim si Lily. Agad na humarang si Hannah upang saluhin ang mga bala para sa taong mahal niya dahil isang tama na lamang at mapaparusahan na si Lily. Habang mag-isang naglalakad si Emma, palihim siyang binaril ni Claire mula sa likuran. Hindi siya nangahas na gumanti. Ibinaba niya ang kanyang baril at nanatiling nakatayo habang hinayaan si Claire na barilin pa siya ng 2 beses. Pinagbantaan din ni Claire si Emma na kailangan niyang pagtaksilan si Sophie kung ayaw niyang malaman ng kanyang ina ang kanyang lihim. Kasabay nito, 3 beses na binaril si Sophie ng paintball ni Vina. Pagkatapos ay sinugod siya nito at sinakal. Tuluyan nang nawala ng katinuan si Vina dahil tinalikuran siya ni Claire at minamaliit na siya ng buong klase. Hirap na hirap si Sophie bago niya nagawang sipain palayo si Vina. Nang makita niya itong umiiyak ng malakas, 1 beses lamang niya itong binaril upang mailabas ang kanyang galit bago pinakawalan. Sa pagtatapos ng laro, ang 5 mapaparusahan ay sina Sophie, Emma, Jaeyoung, Hannah, at Jia. Hiniling ni Claire na pumili sila ng isang magiging rank F mula sa 5. Sinubukan niyang gisingin ang pagiging makasarili ng lahat sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi ba magiging ligtas ang buong klase kapag may isang estudyanteng nasa rank F. Nang magtaas ng kamay ang buong klase upang bumoto, nanatiling nakararami ang mga sumang-ayon. Maging ang matabang estudyanteng may magandang pagtingin kay Sophie ay napilitang magtaas ng kamay upang sumang-ayon. Hindi man niya gusto si Claire, ibang usapin ang hayagang paglaban dito. Ang parusa sa 5 estudyante ay ilantad ang mga pagkakamali ng isa't isa at sabayan iyon ng pagpapaputok ng isang paintball. Matatapos lamang ang laro kapag naubos na ang bala ng lahat. Ang masamang plano ni Claire ay pagwatak-watakin ang grupong nagre-rebelde at pilitin silang pagtaksilan ang isa't isa. Una, tinakot niya ang bawat isa gamit ang kanilang mga personal na kahinaan. Pagkatapos, ipinaniwala niyang pinagtaksilan na sila ng kanilang mga kasama. Sa huli, inilagay niya sila sa sitwasyong kailangan nilang saktan ang isa't isa upang makaligtas. Talagang napakasama ng kanyang pakana. Itinaas ng 5 estudyante ang kanilang mga baril, ngunit walang sinuman ang makayang barilin ang sariling kaibigan. Biglang umalingaw-ngaw ang isang putok. Si Jia ang unang nagpaputok, ngunit sa halip na barilin ang iba, binaril niya ang kanyang sarili. Habang umiiyak, inilantad ni Jia ang sarili niyang pagkakamali at inaming pinagtaksilan niya ang kanyang mga kaibigan. Labis niyang pinagsisisihang hindi sinasadyang nabunyag ang tungkol sa nakatagong kamera. Napagtanto ni Sophie na iyon ang pinakamainam na paraan upang sirain ang laro ni Claire. Agad niyang ginaya si Jia, itinutok ang baril sa kanyang sarili at pinaputok iyon. Isa-isa ring ginawa ng iba ang parehong bagay. Sinimulan nilang ilantad ang sarili nilang mga pagkakamali. Inamin ni Jaeyoung na kinamuhian niya ang lahat sa klase noong bagong lipat pa lamang siya. Mahilig din siyang palihim na kumuha ng litrato ng ibang tao. Nag-aalangan pa si Emma at hindi pa nakapagsasalita nang si Sophie na mismo ang naglantad ng kanyang pagkakamali. Sinabi niya ang napakabait ni Emma kaya nagmumukha siyang masamang tao kapag katabi niya ito. Pagkatapos ay masayang nagbiruan ang lahat habang binabaril ang isa't isa at inilalantad ang kanilang mga pagkakamali. Mapanuyang tinanong ni Sophie si Claire kung iniisip ba nitong isa siyang bayani. Pagkatapos ay tinawag niya itong pakialamera. Tuluyang nabigo ang plano ni Claire na pag-awayin sila dahil noong nakaraang gabi pa lamang ay sinabi na nila sa isa't isa kung paano sila pinilit nitong magtaksilan. Hindi naman talaga gusto ni Jaeyoung ang kanyang nakatatandang kapatid dahil inaabuso siya nito noong bata pa sila. Kaya walang saysay ang banta ni Claire na sisirain ang trabaho nito. Gusto pa nga niyang maranasan ng kanyang kapatid ang hirap ng mawalan ng trabaho. Ayaw namang makipag-usap ni Lily kay Hannah nang makita niyang napakadali nitong isinuko ang pangarap na maging isang swimmer dahil lamang sa kanya. Naunawaan din ang buong grupo kung bakit hindi pa ina-upload ni Sophie sa internet ang mga recording. Pagkatapos ng parusang iyon, lalo pang lumalim ang tiwala at pagkakaibigan ni Sophie at ng kanyang mga kasama. Inudyukan ni Grace ang isa sa mga estudyante na kumilos upang makuha ang loob ni Claire. Susubukan sana nitong gumamit ng dahas laban kay Jia, ngunit pinigilan siya ni Hannah. Tulad ng isang asong ulol, sunod-sunod na sinuntok at sinipa ng estudyante si Hannah bago siya malakas na itinulak patungo sa isang kahoy na tabla. Tumagos sa paa ni Hannah ang isang mahabang pako kaya napasigaw siya sa matinding sakit. Natarantang tumawag si Teacher Parker sa principal upang iulat ang nangyari. Lumalabas na tiyahin niya ang principal. Nang iulat naman ng principal ang insidente sa ina ni Claire, inutusan siyang ilihim iyon sa anumang paraan. Alam ng ama ni Eveth na mahirap ang pamilya ni Hannah at nakapasok lamang ito sa paaralan dahil sa scholarship. Dahil dito, naniwala silang maaari nilang gamitin ang pera upang patahimikin siya. Galit na galit ang estudyanteng nanakit kay Hannah dahil nangahas si Grace na bitagin siya. Sinubukan ni Seoha na ipaintindi sa kanyang matalik na kaibigan na hindi siya kailanman poprotektahan ni Claire mula sa malupit na kamay ng kanyang ama. Pinayuhan din niya itong magising sa katotohanan at huwag manatiling alipin ni Claire. Hindi nakinig ang kanyang kaibigan. Itinuro pa nito si Seoha at sinabing isa lamang din itong tagapaglingkod niya. Driver lamang ng kanyang ama ang ama ni Seoha. Nasaktan si Seoha at umalis. Naniniwala si Eveth na si Sophie ang mananalo sa laban na yon. Kahit paano, alam ni Sophie kung sino ang tunay na nasa kanyang panig at kung sino ang hindi. Pinalaya si Jia ng grupo ng mga nasa rank C mula sa kanilang silid dahil pumanig siya kay Sophie.
Hindi niya inaasahang masaya siyang tatanggapin ng grupong nagrerebelde. Ipinahiram ng lahat ang kanilang mga gamit kay Gia kaya naantig siya at umiiyak na nagpasalamat. Sakto namang dumating si Sophie kasama ang dalawa pang estudyante upang isama sila sa grupo. Kanina, buong tapang na hindi nagtaas ng kamay ang dalawang iyon upang pumanig kay Claire. Ipinatawag ni Grace si Lily upang mag-usap ng pribado. Agad siyang tumakbo at mahigpit na niyakap ang idolo na parabang napakalapit nila. Sinabi ni Grace na ang rank A ang magpapasya sa parusa para sa estudyanteng nanakit kay Hannah. Itinaas ni Lily ang kanyang gitnang daliri bilang sagot bago siya mapanlait na umalis. Sa kalagitnaan ng gabi, pinapunta ng guro sa labas ang buong klase upang magtipon. Layunin niyang balaan silang huwag ibunyag na nasugatan si Hannah matapos siyang saktan. Tinawag niya iyong isang aksidenteng dulot lamang ng kapabayaan at binigyan ang salarin ng magaan na parusang community service. Nagalit ang lahat dahil malinaw na may makapangyarihang taong nasa likod ng tahasang pagtatakip sa insidente. Gayunman, si Sophie lamang ang nangahas na magtanong. Tinanong niya kung bakit hindi nila iniulat ang pangyayari sa School Violence Committee. Pinagtawanan siya ng guro at tinanong kung bakit niya masyadong sineseryoso ang lahat gayong laro lamang iyon. Lasing na nagsalita ng pautal-utal ang estudyanteng nanakit kay Hannah. Ipinahayag niyang ang mga tagapaglingkod sa klase ang gagawa ng community service para sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Lily ng mensahe mula sa coach ni Hannah. Ipinaalam itong tapos na ang karera sa paglangoy ng tomboy na estudyante. Galit na galit si Lily. Hinablot niya sa buhok ang salarin at binigyan ito ng matinding pambubugbog na hindi nito malilimutan. Pinigilan ni Sophie si Lily at nangakong tuluyan niyang wawasakin ang salarin. Ngunit bago pa makakilos si Sophie, nagpadala na si Claire ng mensahe sa buong klase. Ipinaalam niyang malapit ng ihayag ng rank A ang parusa para sa estudyanteng nanakit kay Hannah. Desidido pa rin si Claire na ipagpatuloy ang pyramid game. Dinalaw ni na Lily at Sophie si Hannah. Ngunit si Emma ay nanatili lamang sa labas at tumingin mula roon habang labis na sinisisi ang sarili. Naniniwala siyang kasalanan niya ang lahat ng pang-aaping nararanasan ng ibang tao. Muling sinuri ni Sophie ang listahan ng kanilang klase upang malaman kung sino pa ang maaari niyang isama sa kanilang alyansa. Sa oras ng break, palihim siyang naglagay ng papel sa loob ng isang aklat upang malaman ang opinyon ng bawat isa. Nakasulat doon na kung mananatiling lihim ang kanilang pagkakakilanlan, sasali ba sila sa grupo. Madaling napapatahimik ng Brion Group ang media kaya naniniwala ang ama ni Eveth na mabilis ding mawawala ang balita tungkol sa insidente. Ngunit ipinaalam ni Eveth sa kanyang ama na mabilis nang kumakalat ang balita sa isang messaging application na ginagamit ng mga kabataan. Marami na ang nakaalam na isang atleta ng national swimming team ang nasugatan sa tuhod matapos saktan ng sarili niyang kaklase. Hindi sinasadyang nakita ni Eveth ang isang papasok na tawag sa cellphone ng kanyang ama, ngunit ang pangalan ng tumatawag ay nakasave bilang Eveth. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Galit na inutusan ng ama ni Claire ang kanyang anak na mag-aral sa ibang bansa. Ngunit hindi ito sumagot at kalmadong naglabas lamang ng sigarilyo upang manigarilyo. Hindi na nakapagpigil ang lalaki at hinamon ang kanyang anak na ilantad na lamang ang ebidensya ng kanyang katiwalian. Ngunit mayabang na sumagot si Claire na hindi ang ebidensya ng katiwalian ang pinakamalaking kahinaan ng kanyang ama kundi siya mismo. Binalaan pa ni Claire ang kanyang ama na huwag siyang hamunin. Dahil dito, hindi nakapagsalita ang galit at nahihiyang lalaki. Habang ihahayag na sana ni Grace ang parusa para sa estudyanteng nanakit kay Hannah, biglang dumating si Teacher Parker. Ipinaalam niyang sa pilitang pinaalis sa paaralan at inilipat ang estudyante dahil sangkot ito sa bullying. Galit na galit ang estudyante at sumugod sa opisina ni Teacher Parker upang manira. Itinaas pa nito ang gitnang daliri sa guro. Hindi rin nagpatalo si Teacher Parker. Sinamantala niya ang pagkakataon upang hinga ng pera ang ama ng estudyante kapalit ng paglilinis sa school record nito. Ngunit hindi niya alam na tunay na rank S sa bahay ang ama ng estudyante. Galit na dumating ang ama sa paaralan at walang habas na binugbog ang kanyang anak. Lumalabas na si Sophie ang nakaisip na ipakalat sa pamamagitan ng usap-usapan ang impormasyon tungkol sa bullying. Hiniling niya kay Larry na gumawa ng maraming peking accounts sa isang online gaming application na ginagamit ng mga kabataan. Sa tulong ng mga anonymous na account, mabilis na kumalat ang impormasyon. Alam ni Sophie na kayang manipulahin ng Brion Group ang mga pangunahing pahayagan, ngunit hindi nito kayang kontrolin ang lahat ng social media platform. Galit na sinigawan ni Claire ang kanyang ina at inutusang ibalik sa kanilang klase ang estudyanteng pinaalis. Ibinigay ng kanyang ina ang listahan ng mga insidente ng bullying at ang artikulong naglalantad sa pyramid game application. Sinisigawan ng ina si Claire dahil sinira nito ang lahat. Binalaan din niya itong huwag ibunton sa kanya ang galit. Sakto namang pumasok ang chairwoman. Agad na nagkunwaring mabait at masunuri na apo si Claire. Muling sinabi ng kanyang lola na ibibigay niya sa minamahal na apo ang lahat ng gusto nito. Hindi nakapagtatakang lumaki si Claire na spoiled at malayang gumagawa ng anumang kasamaan. Nagkayaan ang grupong nagre-rebelde na kumain ng noodles upang maibsan ang kanilang stress. Wala si Lily dahil abala siya sa paghahanda para sa kanyang debut, habang tahimik namang naunang umuwi si Emma. Ibinalita ni Sophie na 3 bagong miyembro ang pumayag na tumulong sa kanila nang hindi nagpapakilala. Habang walang pakialam na nag-uusap ang dalawa niyang kasama, nag-aalala naman si Sophie tungkol kay Emma. Nang gabing iyon, pumunta si Claire sa bahay ni Emma habang may hawak na matalim na gunting. Malamig niyang ginupit ang mahabang buhok sa harap mismo ni Emma at pinagbantaang kailangan nitong bumalik sa rank F. Pagkatapos nito, kumalat sa internet ang balitang sangkot sa katiwalian ang ama ni Sophie.
Ipinaalam din ni Claire sa ina ni Emma ang kasalanang nagawa nito noon. Walang nagawa si Emma kundi humingi ng tawad sa kanyang ina at humagulgol sa pag-iyak. Kinabukasan, napansin ni Sophie ang namamagang mga mata ni Emma kaya maingat niya itong kinumusta. Ngunit hindi siya sinagot ng kaibigan. Nang pumasok si Claire sa klase na maikli na ang buhok, unti-unting nahulaan ni Sophie ang dahilan ng nangyari. Abala ang buong klase sa pagsagot sa kanilang semester examination. Si Emma lamang ang nakaupo ng tulala at walang maisulat. Nang pumasok ang guro, galit na tumayo si Grace at nagtanong tungkol sa bagong idinagdag na tanong bilang 17. Pagkatapos magsumite ng kanilang mga papel, pinaghambing ng buong klase ang mga sagot at natuklasang si Yvette lamang ang tinanong ni Grace tungkol sa tanong bilang 17. Tiyak na ipinaalam ni Claire kay Grace ang nilalaman ng pagsusulit ng mas maaga. Naghinala rin si Sophie na alam ng isa pang estudyante ang mga tanong dahil madalas itong makakuha ng hindi pangkaraniwang mataas na marka. Nagsimulang mag-alala si Sophie dahil pagkatapos ng pagsusulit ay hindi niya makita si Emma at wala siyang ganang mag-aral. Pumunta siya sa convenience store upang maglabas ng sama ng loob kay Larry. Agad nitong pinatugtog ang isang lihim na recording para kay Sophie. Narinig doon na sinisiraan ng isang estudyante si Sophie at hinihikayat si Emma na pagtaksilan siya. Ngunit anuman ang sabihin nito, nanatiling nasa panig ni Sophie si Emma at ibinunyag na espiya ito ni Claire. Pagkatapos ay pinakinggan din ni Larry kay Sophie ang recording ng pagbabanta ni Claire kay Emma noong nakaraang araw. Kinabukasan, pumasok si Emma na tila wala sa sarili. Ayaw niyang makipag-usap kaninuman. Nang lapitan siya ni Sophie, tumayo siya at lumipat sa ibang lugar. Napabuntong hininga si Sophie habang pinagmamasdan ang inosente at hangal niyang kaibigan. Sinabihan niya ang kanilang mga kasama na huwag munang guluhin si Emma at bigyan ito ng sariling espasyo. Ipinagpatuloy pa rin ng grupo ang susunod nilang plano. Nagsimula nang mabiyak ang grupo ni Claire. Ngayon, ang grupo ni Sophie na ang pinakamalakas. Agad na nilapitan ni Sophie ang isang estudyante upang hikayatin itong sumali. Sinabi niyang hindi niya kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Hindi pa makapagpasya ang takot na matabang estudyante nang dumating ang buong grupo upang suportahan si Sophie. Ang susunod nilang target ay isa pang estudyante. Nagpadala si Sophie ng mensahe rito at tiniyak na magtatagumpay ang kanilang plano sa pagkakataong iyon. Kapag nabigo, si Sophie lamang ang tatanggap ng parusa at mapupunta sa rank F. Sa huli, pumayag ang estudyante na sumali sa kondisyong hindi siya madadamay. Nakapagtipon na si Sophie ng 12 miyembro, kasama ang sarili niya at ang bagong kasapi. Tinanong ng lahat kung nasaan si Emma. Nagsinungaling si Sophie na abala ito sa problema ng pamilya kaya humingi ng pahintulot na huwag dumalo. Tinanong niya ang lahat kung bakit walang tumutol noon kahit alam nilang bullying ang pyramid game. Inamin nilang malaya nilang nagagawa ang anumang masama hanggat hindi sila bumabagsak sa rank F. Para sa kanila, ayos lamang ang lahat kapag hindi sila ang biktima. Hindi sila sinisi ni Sophie. Sinabi niyang maaaring ganoon din ang ginawa niya kung siya ang nasa kanilang kalagayan. Ipinaalam niyang kailangan nila ng 13 tao sa araw ng botohan upang tuluyang masira ang laro. Kapag tumanggi ang nakararami na lumahok, mawawala na ang laro. Kailangan lamang nilang magkaisa upang tiyak na magtagumpay ang plano. Pumunta si Lily sa ospital upang dalawin si Hannah, ngunit hindi siya pumasok at nanatili lamang sa pasilyo. Hindi niya alam na patuloy na sinusubaybayan ni Savannah ang bawat galaw niya sa Instagram. Sa huli, nalaman ni Savannah na magtatanghal si Lily sa school festival. Dumating na ang araw ng pagpapasya sa pyramid game. Kinabukasan, pumunta si Sophie at ang kanyang mga kasama sa festival upang suportahan si Lily. Masiglang nagtanghal ang idol trainee habang malakas siyang sinisigawan at pinapalakpakan ng kanyang mga tagahanga. Paulit-ulit na tumingin si Sophie sa kanyang relo dahil may kailangan siyang kitain sa swimming pool kaya kinailangan niyang umalis agad. Isang taong nakasuot ng bear mascot costume ang palihim na nagmamasid kay Lily. Dumating ang takdang oras. Kumpleto na ang buong klase maliban kina Sophie at Lily. Hindi inaasahang dumating din ang estudyanteng pinaalis upang lumahok sa botohan. Biglang umalinggaw ang malakas na sirena ng ambulansya. Hindi alam ng lahat kung ano ang nangyari, ngunit nakahiga si Lily sa stretcher at hindi gumagalaw. Nakalaylay ang kanyang braso sa gilid. Ipinahayag ni Claire na sa araw na iyon ay pipili sila ng permanenteng rank F. Ibig sabihin, ang mapipili ay patuloy na apihin hanggang sa graduation. Sakto namang galit na pumasok si Sophie sa silid-aralan at hinawakan sa kwelyo si Claire. Sinisigawan niya itong dahil dito kaya may nangyari kay Lily. Doon lamang nalaman ng buong klase na para kay Lily pala ang ambulansyang narinig nila. Tinanong ni Sophie si Claire kung nasisiyahan na ba ito. Dahil sa pyramid game, nagkulong si Savannah sa kanyang silid at sinaktan ang sarili. Hiniwa ni Emma ang kanyang braso. Hindi na maaaring maging atleta si Hannah. Ngayon naman, si Lily ang napahamak. Sa puntong iyon, tumigil na si Claire sa pagpapanggap. Hayagan niyang inamin siya ang lumikha ng pyramid game. Hinamon pa niya ang lahat kung may nais bang magboluntaryong maging permanenteng rank F. Sinabi ni Sophie na hindi niya mapagkakatiwalaan ang salita ni Claire dahil hindi nito pinarusahan ang estudyanteng nanakit kay Hannah ayon sa mga patakaran ng laro. Habang nagtatalo silang dalawa, nagsalita sina Grace at isa pang estudyante upang suportahan si Claire. Natatakot si Sophie na magboluntaryo si Emma bilang permanenteng rank F kaya pumayag siyang magbotohan sila. Gayunman, ipinahayag niyang hindi siya pipili ng sinuman dahil kaibigan niya silang lahat. Tinanong din niya kung ilan na ang naging biktima ng larong iyon at kung nais pa rin nilang ipagpatuloy iyon. Maaaring sila ang susunod na biktima. Hinimok niya ang sinumang ayaw ng lumahok sa baliw na laro na burahin ang application at tumayo.
Kapag pumayag ang nakararami, kailangang itigil ang pyramid game. Kapag hindi, pipili sila ng permanenteng rank F. Walang dahilan si Claire upang tanggihan ang mungkahin yon. Hindi inaasahan si Emma ang unang tumayo. Lumalabas na palihim niyang narinig ang plano ni Claire na gawing rank F si Sophie sa araw na yon. Nauunawaan ni Claire ang pag-iisip ng kanyang kalaban. Para sa isang mabuting taong gaya ni Emma, mas masakit makitang inaapi ang kanyang mga kaibigan kaysa maging rank F siya mismo. Hindi maaaring hayaang magtagumpay ni Emma ang plano ni Claire kaya buong tapang siyang tumayo. Si Sophie ang pangalawa. Sumunod sina Jia, Seungyi, Song-a, Jaeyoung, Seoha, ang bagong kasapi at dalawa pang estudyante. Sa sandaling iyon, parehong may tiglabing isang boto ang dalawang panig. Isang boto na lamang ang kailangan ni Sophie upang makuha ang mayorya. Ngunit ang mga natitirang estudyante ay pawang nasa panig ni Claire o walang lakas ng loob upang magrebelde. Biglang binura ng isang estudyante ang application at tumayo. Nais ng estudyante na gantihan ng matindi si Claire, ngunit hindi ito kinilala ni Sophie dahil nilabag na nito ang mga patakaran at dati nang tinanggal sa laro. Galit na sumugod ang estudyante kay Sophie, ngunit hinarang siya ni Emma. Dahil dito, walang habas niyang binugbog si Emma. Hindi alam ng buong klase na lahat ng nangyayari ay direktang inilalabas ni Larry sa isang livestream sa internet. Susubukan sanang gumamit muli ng dahas ang estudyante, ngunit buong tapang siyang pinigilan ni Emma at ibinagsak sa sahig. Habang wala nang makitang paraan upang makaalis sa deadlock, biglang ipinahayag ni Yvette na binura na niya ang application. Lumalabas na siya ang lihim na alas ni Sophie. Palihim siyang kinausap ni Sophie upang hikayatin lumampas sa kanyang hangganan at tulungan siya sa pagkakataong iyon. Sa katotohanan, hindi gusto ni Yvette si Claire at ang pyramid game. Ngunit dahil sinusunod niya ang kanyang ama, hindi siya nangahas na lumaban sa makapangyarihang pamilya ni Claire. Nang makita niyang nagbago na ang buong klase at dumating na ang tamang pagkakataon, saka lamang pumayag si Yvette na tulungan si Sophie. Si Yvette din ang naglagay ng nakatagong kamera sa silid-aralan upang maipalabas ng live ang lahat. Sa huli, 12 estudyante ang pumayag na burahin ang application, habang 10 naman ang tumutol. Ipinahayag ni Sophie na tapos na ang pyramid game. Sa oras na yon, natuklasan na ng mga guro ang livestream sa YouTube, kaya nataranta silang tumakbo patungo sa silid-aralan. Sinamantala ni Larry ang pagkakataon upang palihim na pumasok sa faculty room at maghanap ng ebidensya tungkol sa pagbebenta ng grado ni Teacher Parker. Maging ang principal ay nagmamadaling naghanap sa kamera. Doon lamang nalaman ng buong klase na live silang pinapanood ng buong bansa. Nang makita ng principal ang kamera, itinapon niya ito sa sahig at paulit-ulit na tinapakan. Nabura ang livestream, ngunit marami na ang nakapanood at nakapagpakalat ng balita tungkol sa baliw na larong nagaganap sa Breon Girls High School. Labis na nag-alala ang lahat kay Lily. Ngunit nang dalawin nila siya sa ospital, masaya at gising na gising ang idol trainee na para bang walang nangyari. Bahagya lamang palang nahilo si Lily. Ang pagtawag ng ambulansya ay bahagi lamang ng palabas na pinlano nila ni Sophie. Dahil inakala ng lahat na may masamang nangyari kay Lily, nakakuha sila ng karagdagang mga botong pumabor sa pagtatapos ng laro. Upang harapin ang isang tusong tao tulad ni Claire, kailangan din nilang gumamit ng mga pakana at hindi maaaring palaging maging masyadong mabait. Bumalik ang pangyayari sa swimming pool. Habang papalapit kay Lily ang taong nakasuot ng bear mascot costume, sinipa siya ni Savannah at tumilapon palayo. Hindi sinasadyang nadamay si Lily kaya natumba rin siya. Madalas na sinusubaybayan ni Savannah ang Instagram ni Lily. Doon niya napansin ang isang obsessed fan na palaging nag-iwan ng mga nagbabantang komento. Labis itong nagsiselos tuwing nakikita nitong nakangiti si Lily sa ibang mga babae at hindi sinasagot ang kanyang mga mensahe. Nang sabihin ng obsessed fan na pupunta siya sa paaralan upang turuan ng leksyon si Lily, agad na tumakbo si Savannah upang protektahan ang kanyang idolo. Noong simula ng grade 11, binoto ni Lily si Savannah upang makaalis ito sa rank F. Pagkatapos nito, nagsumbong si Savannah kay Teacher Parker tungkol sa pang-aapi sa loob ng klase. Dahil dito, pinarusahan siya ng grupo ni Claire hanggang sa mapilitan siyang huminto sa pag-aaral. Gayunman, labis pa rin ang pasasalamat ni Savannah kay Lily kaya naging masugid siyang tagahanga nito. Pagkatapos, ipinakita ni Larry kay Sophie ang mga dokumentong nakita niya sa computer ni Teacher Parker. Doon lamang naalala ni Sophie at sinabi kay Larry na nakita niya si Savannah ng araw na yon. Agad na tumakbo si Larry patungo sa paaralan upang hanapin ang kanyang kapatid. Nakahinga ng maluwag si Savannah nang malaman niyang malapit nang lumabas ng ospital si Lily. Labis namang naantig si Larry dahil sa wakas ay lumabas na sa bahay ang kanyang kapatid at muling nakihalubilo sa ibang mga tao. Nakarating na sa mga magulang ang balita tungkol sa bullying sa paaralan. Hiniling ni Claire sa kanyang ina na ilipat siya sa ibang paaralan, sa kondisyong kailangang lumipat din si Emma kasama niya. Ngunit galit na galit sa kanya ang kanyang ina. Higit pa roon, tinalikuran na rin siya ng chairwoman at hindi na ipinagtanggol ang kanyang apo. Tinanong ng ama ni Sophie kung bakit hindi niya sinabi ang mga nangyayari sa kanilang klase. Sinabi ni Sophie na nilutas lamang niya ang problema ng mag-isa, gaya ng palaging itinuturo ng kanyang ama. Bukod dito, kahit magsabi siya ay malamang na hindi rin siya pakikinggan nito. Hindi nakasagot ang kanyang ama dahil dati nitong paulit-ulit na itinuturo na ang paaralan ay isang maliit na bersyon ng lipunan. Kinabukasan, muling pinagbantaan ni Claire si Emma. Ngunit ibang Emma na ang humarap sa kanya. Ipinahayag ni Emma na hindi na niya hahayaang gamitin siya ni Claire bilang dahilan upang patuloy nitong sirain ang sarili. Maraming reporter ang nagtipon sa harap ng paaralan upang kumuha ng mga larawan at alamin ang tungkol sa nangyari noong nakaraang araw. Marami sa mga estudyante ng klase ang hindi pumasok.
Dahil dito, hinati sa dalawang grupo ang mga natira upang isama sa ibang mga klase. Isinara rin ang hiwalay na gusali ng Class 25 upang imbestigahan. Sinubukan ng ama ni Eveth at ng ina ni Claire na ayusin ang malaking eskandalo. Lumalabas na lihim silang magkasintahan. Ang numerong nakasave sa cellphone ng ama ni Eveth sa pangalang Eveth ay numero pala ng ina ni Claire. Balak ng babae na isisi ang lahat kina Claire at Eveth upang maprotektahan ang reputasyon ng conglomerate. Palalabasin niyang ang mga bata lamang ang may kagagawan ng lahat. Walang alam ang paaralan at agad itong kumilos upang lutasin ang problema. Para sa kanya, mas mahalaga ang Brion Group kaysa sa mga bata at maging sa kanyang lihim na kasintahan. Hindi rin basta-basta ang ama ni Eveth. Agad siyang kumuha ng reporter upang magsulat ng artikulong nag-aakusa kay Claire bilang utak sa likod ng pyramid game. Sa oras na yon, kanya-kanya na silang nagligtas sa sarili. Nakipagkita si Claire kay Emma sa isang abandonadong elementary school sa labas ng lungsod. Kamukhang-kamukha ng lugar ang hiwalay na gusali sa Brion Girls High School. Lumalabas na ang pangalan ni Claire noong bata pa siya ay Suji. Magkaklase at matalik na magkaibigan noon sina Suji at Emma. Matalino si Suji at mahilig magpakitang gilas kaya kinainggitan siya ng kanyang mga kaklase. Sinubukan ni Emma na ipagtanggol ang kanyang kaibigan, ngunit hindi sinasadyang nabunyag niyang ulila si Suji. Dahil dito, lalo pang pinagtawanan at inapi si Suji. Samantala, masyadong mahiyain si Emma at hindi nangahas na tumayo upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Labis na nasaktan si Suji dahil inakala niyang pinagtaksilan siya ng pinakamatalik niyang kaibigan. Pagkatapos, inampon si Suji ng pamilyang Baek at pinalitan ang kanyang pangalan bilang Claire. Gayunman, hindi pa rin niya naranasan ang pagmamahal ng isang pamilya. Malaki ang naging epekto ng kanyang malungkot at miserableng pagkabata sa pagkatao ni Claire kalaunan. Mas lalo niyang kinamuhian si Emma dahil sa naging reaksyon nito nang muli silang magkita isang taon na ang nakalipas. Labis na natuwa si Emma nang makilala ang kanyang dating kaibigan. Bukod dito, napakaganda na ni Claire at puro mamahaling branded na damit ang suot. Nasabi ni Emma na mukhang maganda ang naging buhay nito at mabuti na lamang. Hindi niya inakalang labis na masasaktan si Claire sa inosenteng sinabi niyang iyon. Bagaman namumuhay sa karangyaan, hindi kailanman naging maayos ang kalagayan ni Claire sa kanyang kalooban. Galit siya dahil nangahas si Emma na patawarin ang sarili nito nang hindi niya pinahihintulutan. Iyon ang dahilan kung bakit inilagay niya si Emma sa rank F at nais itong apihin habang buhay. Nang marinig iyon, labis na nagalit si Sophie. Sinabi niyang ginagamit lamang ni Claire si Emma bilang dahilan para sa kanyang kasuklam-suklam na mga ginagawa. Bago pa muling makatagpo ni Claire si Emma, nilikha na nito ang pyramid game at isang buong taon nang inaapi si Savannah. Sinabi ni Sophie na tigilan na nito ang pagpapanggap bilang biktima dahil napakakaawa nitong tingnan. Hindi pa rin sinisi ni Emma si Claire. Ang pinagsisisihan lamang niya ay hindi niya ito nakasama sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi tinanggap ni Claire ang taos-pusong paghingi ng tawad ni Emma at bigla siyang sinalakay. Marahas niyang isinubo ang isang kakaibang bagay sa bibig ni Emma. Biglang umalinggaw ang malakas na fire alarm. Lumalabas na sinindihan na ni Claire ang loob ng silid bago pa sila dumating. Ang layunin niya ng araw na iyon ay tiyaking habang buhay na magsisisi si Emma. Tuluyan na siyang nawala ng katinuan. Isang malakas na pagsabog ang narinig at kumalat ang makapal na usok at apoy. Tatakas na sana sina Sophie at Emma nang biglang bumagsak si Claire. Mabuti na lamang at dumating agad ang mga bombero upang iligtas silang lahat. Ibinahagi ni Emma kay Sophie na sinubukan niyang tulungan sina Jea at ang iba pa dahil labis niyang pinagsisisihan ang nangyari sa nakaraan nila ni Claire. Inalo siya ni Sophie at sinabing hindi lamang siya nangahas na ipagtanggol si Claire noon. Hindi naman siya nakilahok sa pang-aapi. Gayunman, pareho nilang naisip kung tunay bang walang kasalanan ang isang taong nananatili lamang sa gilid at walang ginagawa. Inutusan ng ina ni Claire ang isang hindi kilalang tao na akusahan si Sophie bilang nagsimula ng sunog at ipalabas na si Claire ang biktima. Ginagawa ng pamilya Baek ang lahat upang baliktarin ang katotohanan at palabasing si Sophie ang nang-api. Sinadya rin ng mga pulis na piliin ang mga estudyanteng nasa panig ni Claire upang kunan ng pahayag. Lahat sila ay nagsabing mga biktima lamang sila, habang sina Sophie at ang grupong nagrerebelde umano ang tunay na gumamit ng karahasan. Nagulat ang lahat nang ipatawag ng mga pulis si Sophie para sa investigasyon. Agad na nagpulong ang grupong nagrerebelde upang humanap ng paraan para lumaban. Naghanap si Emma ng mapagkakatiwalaang reporter upang humingi ng tulong. Inamin niyang isa siyang biktima, ngunit dati rin siyang nanatiling tahimik habang inaapi ang ibang tao. Nag-upload naman si Lily ng video sa Instagram. Inamin niyang nakilahok siya sa pyramid game at nanood lamang habang inaapi ang kanyang mga kaklase. May isang guro ring lumapit kay Teacher Cruz at ibinunyag na hindi sinasadyang nakunan niya ng video ang pang-aapi kay Sophie ng grupo ng mga bully. Gayunman, matagal niya itong itinago dahil natatakot siya sa kapangyarihan ng Brion Group. Matapos mailabas ang video at maipaliwanag ng mga estudyante ang katotohanan, tuluyang nalinis ang pangalan ni Sophie. Nagpasya si Lily na huwag nang mag-debut bilang paraan ng pag-ako sa kanyang pagkakamali. Gayunman, nakaramdam siya ng ginhawa dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang tama ayon sa kanyang konsensya. Hinikayat ni Larry si Savannah na magsalita tungkol sa katotohanan, hindi lamang upang tulungan si Lily kundi upang matulungan din ang sarili niya. Kapag naibahagi niya ang masasakit na karanasan, maaari siyang makaramdam ng kagaanan. Sa harap ng kamera, umiiyak na ikinuwento ni Savannah na napunta siya sa rank F dahil lamang sa hindi sinasadyang pag-apak niya sa paa ni Claire.
Matapos niyang isumbong sa homeroom teacher ang pang-aapi sa klase, pinarusahan siya at pinilit na maghubad upang kunan ng video. Inilabas ni Larry sa internet ang mga ebidensyang nagpatunay na inilalabas ni Teacher Parker ang mga tanong sa pagsusulit at wala itong sapat na kwalifikasyon upang magturo sa high school. Nakipagkita rin si Teacher Cruz sa isang reporter upang ibigay ang katotohanan tungkol sa Brion Girls High School. Dahil sa matinding galit ng publiko, napilitan ang mga pulis na agarang arestuhin ang principal at si Teacher Parker. Matapos mapanood ang video ng pang-aapi kay Sophie sa paaralan, saka lamang napagtanto ng kanyang ama na labis niyang napabayaan ang kanyang anak. Humingi siya ng tawad kay Sophie at nagkabati silang dalawa. Napakasama na ng kalagayan ng grupo ni Claire. Lahat sila ay pinaalis sa paaralan. Araw-araw na binubugbog ng marahas niyang ama ang isa sa kanila. Dinala naman ng mga magulang si Vina upang magpasuri sa isang psychiatrist. Pinaalis sa judo team ang isa pang estudyante. Napilitang magbitiw sa tungkulin ang amang politiko ng isa pa. Nawalan naman ng pagkakataong makapasok sa kolehiyo ang isa sa kanila. Nagsisigaw siya at sinisi ang kanyang mga magulang dahil sa pagiging walang kakayahan kaya siya umabot sa ganoong kalagayan. Tumayo pa siya sa harap ng paaralan upang humingi ng hustisya. Kinilalang sangkot din sa bullying si Eveth kaya pinaalis siya sa paaralan. Nang hinayang si Sophie para kay Eveth dahil sa huling sandali ay tinulungan sila nitong talunin si Claire. Ngunit masayang tinanggap ni Eveth ang naging parusa dahil iyon ang bunga ng mga maling ginawa niya noon. Sinisi siya ng kanyang ama dahil lumampas siya sa hangganan at inutusan siyang mag-aral sa ibang bansa. Ngunit hindi na basta-basta sumunod si Eveth sa kanyang ama. Sinabi niyang kukuha siya ng mga sertipikasyon at mag-a-apply sa mga unibersidad sa loob ng bansa, kahit limitado ang bilang ng mga paaralang maaari niyang pasukan dahil sa pagkakaalis niya sa paaralan. Sinabi rin niya sa kanyang ama na hindi siya lumampas sa hangganan. Pinalawak lamang niya ang sarili niyang hangganan. Pagkatapos ay tinanong niya kung may relasyon ba ito sa ina ni Claire. Ang kanyang ama raw ang tunay na lumampas sa hangganan. Nagsagawa ang Brion Group ng press conference tungkol sa iskandalo. Isinisi ng ama ni Claire ang lahat sa kanyang anak na may sakit sa pag-iisip at ipinahayag na kakanselahin nila ang pag-ampon dito. Tuluyan ding umatras ang Brion Group mula sa sektor ng edukasyon. Hindi naman kalakihan ang kanilang naging pagkalugi. Hindi babagsak ang isang napakalaking conglomerate dahil lamang sa isang iskandalong tulad niyon. Hanggang noon, hindi pa rin nauunawaan ni Emma kung bakit nagawa ni Claire ang napakararahas na bagay. Ngunit alam niyang ang naging pagkakamali niya ay ang hindi pagkakaroon ng lakas ng loob na ipagtanggol si Claire noong inaapi ito. Gayunman, sinabi ni Sophie na hindi maaaring gamitin ni Claire iyon bilang dahilan upang lumikha ng isang larong nang-aapi sa ibang tao. Natanggap na ngayon ni Claire ang nararapat na parusa. Kinansela ng pamilyang Baek ang pag-aampon sa kanya at ipinasok siya sa isang psychiatric hospital. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nakita ni Sophie ang isang batang babaeng inaapi ng dalawa nitong kaibigan. Kung dati yon, malamang na hindi siya makikialam at aalis na lamang. Ngunit iba na siya ngayon. Hindi niya inaasahang pareho rin sila ng naisip ni Emma. Mula noon, tiyak na hindi na nila palalampasin ang mga ganitong uri ng pang-aapi. Pagkalipas ng 2 buwan, nagsimula na sina Sophie at ang kanyang mga kaibigan sa huling taon nila sa high school. Masayang-masaya ang lahat ng makitang nakabalik na sa paaralan si Teacher Cruz. May bago na ring pangalan ang kanilang paaralan at nailipat na ito sa pamamahala ng Mirio Group. Ganap nang gumaling si Hannah mula sa kanyang pinsala at nakabalik na sa swimming competition. Masaya na ngayon ang buong klase at wala nang pagkakahati-hati tulad noon. May bagong kambal na lumipat sa paaralan at inilagay sa klase ni Sophie. Ang dalawang tagapagmana ng Mirio Group ay labis na interesado sa pyramid game ni Claire at nais nila itong buhayin muli. Mukhang muling haharap sina Sophie at ang kanyang mga kaibigan sa panibagong gulo. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.